Lolo, tiis lang, papunta na sila. Sabi ni Dian Ify, talagang magaling siya sa paggamot. Tiyak na maliligtas kanya. Lolo Ye, narinig kong may sakit ka, kaya inanyayahan ko. Si Jiang na doktor para tingnan ka. Xiao Zeng. Nag-effort ka. Si Jiang na doktor ang pinakamagaling, kilala sa buong bansa. Ayos, maliligtas si Lolo. Bilis, pakiusap, Dr. Jiang, gamutin mo ang lolo ko. Zandali. Ypsiloni. Fida si Dr. Jiang ang gumamot. Pero may kondisyon ako. Sige, kahit ano, papayag ako. Simple lang ang kondisyon ko. Pakasalan montak ako. Una, gamutin mo muna si Lolo, ang kasal natin pag-usapan natin mamaya. Sige. Kung nahihirapan ka, ako si Dr. Jiang. Ay alis na muna. Tigil, nanggugulo ka ba? MSYE, alam ng buong Bincheng. Ang nararamdaman ni Zheng Xiao sa iyo. Bakit ka pa tumatanggi? Una, sa hitsura at pamilya, sa buong binhay. Si Zheng Xiao lang ang bagay sa iyo. Maliban sa kondisyong ito, pwede ang lahat. Ano sa Tinjin MO? Sa kapangyarihan ng aming Zheng family. Kulang PA ako sa iba. Kaya sinamantala mo ang sitwasyon. Ang sakit ni Ye Old, si Jiang lang ang makakagamot. Isipin mong mabuti. Ikaw, Sino nagsabing si Jiang lang ang makakagamot kay Lei Old? Ikaw talaga, lakas ng loob mong pumunta dito. mas mabuting maging magalang ka. Si Enki Huang ay aking inanyayahan, upang gamutin ang lolo kong bisita. Miss Ye. Ang batang ito, isa lang siyang tao, huwag kang. Malin lang sa kanya. Hindi talaga siya marunong maggamot. Nanay niya nasa ospital pa ngayon nahihirapan na. Kahit bayaran ang operasyon. Kahit may alam siyang konting medisina, bata pa siya. Gaano katalino ang kaya niya? Sigurado ka bang gagawin mong biro? Ang buhay ng lolo mo? Huang Yong, itatanong ko sa iyo ang sakit ng lolo ko. Gaano kalaki ang kumpiyansa mo? 1% lang ang kumpiyansa mo, at naglakas loob ka pa? Hindi 1%, 10%. Hanggat hindi humihina si May Old, sigurado kong gagaling siya. Walang modo, nangahas kang magmalaki sa haap ko. Jiang Divine Doctor, ang karanasan ni Huang Yong, kahit hindi kasing laki ng sa iyo, magaling siya sa medisina. Mapapatunayan ko ito, hindi mo man lang nakita na may malubhang sakit si Ye Old. Ano ang mapapatunayan mo? Tumahimik kayong lahat. Lolo, ano ang masasabi mo? Jiang Divine Doctor ay isang haligi sa larangan ng medisina. Hayaan mo muna siyang tumingin. Jiang, ang mahika na doktor ay gumagamit ng aking lolo. Kaya napagkasunduan, kung gumaling ni Jiang ang iyong lolon, kailangan mong pakasalan ako. Pasensya na Enki Huang, sayang ang pagpunta mo. Okay lang. Hindi mo ba naiintindihan? Sinabihan ka ng umalis ni Miss Ye. Kung talagang may kakayahan ka, gamutin mo muna ang nanay mo. Bata, nang loloko ka sa aking kasintahan. Ikaw talaga ay may binhi sa harap ng Zheng. Talagang magaling si MR, Huang sa medisina. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata. Traitor ka. Itapon ang dalawang ito. Tumahimik kayong lahat. Tigil. Kung itusok mo yung karayom, si Lolo ay siguradong dudulan ng dugo at hindi abot ang isang oras. Walang alam, nangahas ka pang magduda sa akin. Lolo, kamusta pakiramdam mo? Ayos na. Mabuti ang pakiramdam ko. Okay na. Alagang hindi biro si Dr. Jiang. Maraming salamat sa pagligtas ng buhay. Buti na lang nandito si Dr. Jiang. Kung hindi, nalinlang na si Binibining Yin ang batang ito. Kung pera lang ang ninakaw, okay lang. Pero kung itong walang kwenta, ang nagpagaling kay Lolo Ye at nagkaproblema, malaking gulo ang kalabasan. Bata, umalis ka na. Gusto mo bang mamatay? Lumabas ka na. Maliit ka lang, hindi mo kakayanin ang 3 pamilyang ito. 5. Anong 5? Mukha kang tanga. 4. Anong ibig sabihin ng countdown? Ginoong Huang, ano ibig mong sabihin? Gumaling na si Lolo Yi, umalis ka. Peking doktor ka lang, nagpapanggap pang bihasa. Saan galing ang kakayahan mo? Nangahas ka pang lumapit, umalis ka. Lolo. Tama pala si Huang Yong. Dr. Jiang, ano ang nangyari? Umalis ka nga. Pakiusap, Dr. Huang. Gamutin mo ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sisiguruhin kong ligtas ang lolo mo. Labintatlong kaayom ng impyerno. Ikaf, paano mo nalaman itong mahiwagang pamamaraan na matagal nang nawala? Peking doktor ka lang, nagpapanggap kang bihasa. Bakit nakakagulat na alam ko ito? Anong 13?
Hindi ako naniniwalang kaya mo siyang pagalingin. Lolo, Huwag kang mag-alala. Ang buhay ni Lolo Ye ay nailigtas. Hanggang ngayon nagyayabang pa. Dr. Jiang, tignan Montag nga. Wang Yong, tama ba? Naalala kita. Hintayin Montag lang. delikado, malakas ang pamilya si. Si Zheng Songyuan ay hindi napapatawan. Baka delikado si Huang Yong. Nangako ako kay Huang Yong. Basta maligtas niya ang lolo ko. Pakakasalan ko siya. Ano ang sinasabi Montag? Sinasabi ko, simula ngayon, si Huang Yong ay magiging aking nobyo. Sino man ang maghasik sa kanya, kalaban ng pamilya si. Ang babae ko ay hinawakan mo. Sa loob ng 3 araw, papatayin kita. Tayo na. Tol. Wala ka na. Gumaling na ba talaga ang lolo ko? Huwag kang mag-alala. Si Lolo Li, pansamantalang ligtas. Pansamantala, Bigyan mo ako ng 2 linggo. Gagaling talaga si Lolo Lei. may 1 milyon sa card na ito. Salamat, Ginoong Huang Yong. Sa pagtulong mo sa lolo ko ngayon. Kung gagaling ang lolo ko, may malaking pasasalamat ako. Hindi na kailangan. Marami ka nang naitulong kung wala ka. Baka ang nanay ko ay. 1 milyon, wala yan sa akin. Bukod pa, kulang ka sa pera. Salamat, binibining na eh. Nanay, sabi ni kuya hintayin natin siya sa ospital. Kumaling na. Bakit pa tayo magtatagal sa ospital? Sayang ang pera. Mas comfortable sa bahay. Bakit kayo nandito? Zi Wang Yong. Binigyan kayo ng susi. Tama ang desisyon ng anak ko. Nahiwalayan siya, bienan. Ikaf, ano ang sinasabi mong hiwalay? Si Wang Yong na yon. Niloko ng ate ko. Wala na siyang mukha. Tigilan mo yan, lumabas ka na. Kung hindi, huwag kang magalit, bienan. Pwede bang hintayin muna natin si Peng SAU at ang anak ko? Pag-usapan natin ng maayos, pamilya tayo. Sino bang pamilya mo? Taga-probinsya ka lang. Anong karapatan mo para makipagkamag-anak sa akin? Ang bahay na ito, pinambili ng mga magulang ko mula sa kanilang pinaghirapan, kahit maghiwalay man ang kuya ko. Kayo ang dapat umalis. Zino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Dapat lang kayong mga taga-probinsya ay umuwi sa inyo at maghakot ng dumi. Huwag nang mangarap na manirahan sa lungsod. Ikaf, bakit ninyo ako sinasaktan? Tatawagan ko na ang anak ko. Kung may tanong ka, lumabas ka at doon ka magtanong. Ina, Huwag mong dudumihan ang sahig ko. matanda ka na, ito ang bayad sa cellphone mo. Kunin mo na at umalis ka na. Huwag ninyong sobrahan ang pagmamalupit. Ayo ba ay tao talaga? Parang asong walang bahay. Oy, Hoy, ani. Lumabas na ba ang resulta ng check-up ni nanay? kuya, okay lang si mama. Nasa bahay mo kami ngayon. Wang Yong, bibigyan kita ng 1 minuto para paalisin sila. O kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kung ano ang mangyayari sa kanila. Pengning, huwag kayong masyadong magmalabis. Malabis? Ha? Ano ang magagawa mo sa akin? Ha? Sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay ng maayos. Kuya, umuwi ka na agad. Ani, Ma, una mo nang dalhin si mama, makakarating ako sa loob ng 5 minuto. May problema sa bahay. Ex-wife ko, kung sasaktan nila ang nanay ko, sisiguraduhin kong hindi sila mamamatay ng maayos. tingnan mong mabuti. Nakasulat ng malinaw, puti sa itim. Ang anak mong si Huang Yong ay umalis ng walang dala. Tama. Ibinigay na ng ate ko ang bahay na ito sa akin. Bilang regalo sa kasal. Imposible. Tiyak na napilitan lang ang kuya ko. Ang bahay na ito ay pinaghirapan ng mga magulang ko. Hindi ko hayaang mapunta lang sa inyo nang walang bayad. Mga mahihirap kayo, hindi kayo karapat-dapat sa magandang bahay na ito. Huwag na mag-aksaya ng panahon sa kanila. Tatawagan ko na ang guardia para palisin sila. Ma. Nanay, okay ka lang? Bumangon ka. Wang Yong, ang lakas ng loob mo, bumalik ka pa talaga. Hawak mo ang nanay ko. Anak. Tama na, hindi natin kaya sila. Nanay, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Hindi lang nanay mo ang bugbugin ko. Ngayon, kasama ka na. Sino ang may lakas ng loob na dalawin siya? Oy, Wang Yong. Hindi ko inakala, may kilala ka palang ganito kagandang babae. Huwag kang bastos. Aray. Ang tapang ng babaeng ito. Sino ka, Pia? Alam mo, Pia, kung sino ako? May lakas ka akong bugbugin? Wala akong pakialam kung sino ka. Bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Nagkakamali ako. Huwag na. Nanay, tawagan mo na si ate. Tawagan mo na ang ate ko. Nanay. Lakas ng loob ninyong bagbugin ang anak ko. Hintayin ninyo. Babae sa bahay. Lakas ng loob mong galawin ang pamilya ni Ihuang. Ito ang kapalit.
Isasampa ko sa inyo ang pagpasok ng walang pahintulot at pananakit. BB, YE. Tama na, baka mamatay na siya. Tigilan ninyo. Dahil sa pamilya ni Di Huang. Ngayon, pahihintulutan ko na kayo. Pero kung may susunod, hindi na ito magiging simple. Ano pang hinihintay ninyo? Umalis na kayo. Nanay, huwag na tayong makipag-away. Umalis na tayo. Hintayin ninyo, hindi kayo pahihintulutan ng anak kong babae. Hintayin ninyo. Huang Yong para sa kaligtasan. Paunahin natin sila sa hotel. Anak, Bakit Montag hiniwalayan si Peng SHU? Nanay, pumunta muna kayo ni Annie sa hotel. Ang iba pang bagay. Ipapaliwanag ko sa iyo pagkatapos kong magawa ang mga dapat gawin. Ingatan ang kanilang kaligtasan. Opo. Tara, Huang Yong. Huwag nating patagalin si Gidivin. Siya si Gidimian. Ang sinasabi mong bihirang halamang gamot, ang Snow Lotus ng Tianshan. Sa buong lungsod ng Binhai, siya lang ang may isang halaman. Boss, kukunin ko ang material na ito. Boss, kukunin ko ang material na ito. Sandali. Dumating ka na pala, MS. Ye. Zeno ito? Siya yung sinabi ko sa'yo sa telepono, si Yuki Huang. Si Iyar Huang. Marunong din ba siya sa pagpili ng bato? Medyo may alam lang. Si Master Qin ay eksperto sa pagpili ng bato, huwag kang magyabang. Marunong talaga ako sa pagpili ng bato. Kahit na marunong ka, paano mo maihahalin tulad sa kasanayan ni Master Qin? Bata, bakit mo ko pinigilan? May sasabihin ka ba? Mahal ang material na ito. Pero sayang, walang laman. Hehe. Sinabi mo bang hindi maganda ang paningin ko? Hindi. Kahit gaano kagaling, may pagkakataong nagkakamali. Wala akong intensyong bastusin ka, isa lang itong mabuting paalala. Sino ka ba para magpaalala kay Master Qin? Ms. Yi. Hindi ba't gusto mong bilhin ang aking Snow Lotus? Para iligtas ang buhay ng lolo mo? Bakit hindi? Tayo magpustahan? Anong klaseng pustahan? Pakilinaw po, Master Qin. Ang ligaw na Snow Lotus ay isang bihirang at mahalagang halamang gamot. Ayokong ibigay ito, pero dahil ikaw ang humingi, mahirap tumanggi. Ganito na lang, hayaan natin ang tadhana ang magdesisyon. Ano sa palagay mo? Pustahan natin ang batong ito. Kung may laman ba o wala. Pustahan mo siya. Nababaliw ka ba? Binabakla mo ang buhay ng lolo ko. Master Qin, sasali kami sa pustahan. Mabuti. May tapang ka. Sige. Sandali. Gusto kong magdagdag ng isa pang kondisyon sa pustahan. Sabihin mo tak. Kung sakaling manalo ako, pakiusap. Ibigay mo ng libre ang Snow Lotus. Ha ha ha. Ay naku, talagang abusado ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang Snow Lotus na iyon? Ano ang presyo sa palengke? Siyempre, kung matalo ako, may 10 milyon sa card na ito. Ito ay para sa inyo. Okay, medyo interesting ka. Zazabayan kita. Kuyenye. Huwag kang magpadala sa paluloko ng batang ito. isang walang kwenta lang. Kahit 1 milyon, wala siyang pera. Batang ito, pati si Kuyenye niloloko Montag. Gusto mo bang mamatay? XIA King? Kilala mo ba siya? Hindi lang kilala. Asawa niya ay akin. Kunin muna natin ang Snow Lotus. Miss Y. Mukhang naloko ka. Ni Wang Yong. Kung may konting kakayahan lang siya. Nasa tabi ko ba ang asawa niya? 3 taon kaming nag-asawa. Alam ko ang kakayahan niya. Alam ko ang lahat. Batang ito. Kung lolokohin mo ako, alam mo ang kahihinatnan? May 10 milyon talaga sa card na ito. Huwag kang magyabang. Kung may 10 milyon talaga dito, luluhod ako sa harap mo. Ikaw ang nagsabi. Huwag kang magsisisi. Gusto kong magsisisi. Mahirap ka. May 10 milyon ka ba? Kung may 10 milyon ka talaga, hindi tayo maghihiwalay. Piliin si Wang She. Miss Y. Huwag kang mag-alala, ichi-check ko ang pusta. Ang password ay huling 6 na numero ng card. I-check mo. Tingnan Montag. Batang ito. Kung walang 10 milyon sa card na ito, dadaan ka sa ilalim ng hita ko sa harap ng lahat. Walang pera sa card. Gagawin ko ang gusto mo. Okay, use a pan. Miss Y. Payo ko, huwag kang makisama sa basura. Bababa ang iyong halaga kung gusto mong matuto ng sugal. Turuan kita. Ikaw, hindi karapat-dapat. DSK.
Ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Hindi mo talaga akalain. Si Hwang Yong na walang kwenta. Makakapaglabas ng 10 milyon. Kuien amo. Eksaktong 10 milyon ang nasa card na ito. Ano? Talagang 10 milyon. Imposible, isa lang siyang pobre. Saan galing ang ganung kalaking pera? Wang King. Ano ba ang masasabi mo? Tol. Ilang shots ang ininom mo para maging ganyan? Gusto mong lumuhod ako sa'yo. Dream on. Xiao King. Akala Montag wala ako. Kuien amo. Kitang-kita na nagtutulungan sila para lokohin ako. Anggapin ang talo. Lumuhod. Siege. Okay na ba? Yuko ka. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan ay. Ano, hindi mo ba tanggap ang talo? Ngayon ay ayaw mong sumunod. Ikaw mismo ang nagsabi ng pagyuko. Yuko, kuien amo. Hindi ako ayaw tumanggap ng talo. Sila ang sobrang ng api. Yuko. Siege. Hwang Yong, may bayak kapi abeng zumugal ulit. Gusto mo pa bang yumuko? Anong pusta? Pustahan tayo sa bato. Sino man ang may mas mataas na halaga ang mananalo. Huwag hindi na kailangan makipagsapalaran sa kanya. Sakto. Tingnan natin kung may tunay na kakayahan ang batang ito. Tol. Hindi mo ba sinasabing marunong ka sa pustahan sa bato? Ganito na lang. May bayag ka bang makipagsapalaran kay XIA King? Sige, ano ba ang takot? Naku, nainom na si Hwang Yong. Siege, kuien amo. Pakiusap na maging saksi ka kung ako ang manalo. Hindi lang kita papaluhurin sa harap ng lahat. Dadaan ka sa pagitan ng mga hita ko. Papayuko rin kita ng 3 bises at tatawagin mo akong 3 bises na ama. Paano kung ikaw ang matalo? Kung ako ang matalo, ibinabalik ko siya sa iyo. Hwang Yong, walang kwentang taka. Hindi ka ba dati laging nagmamakaawa na matulog ako sa iyo? Kapag nanalo ka kay Wang, papayagan kita ng 1 bises. Peng Yayig. Nakakadiri ka ngayon. Walang kwentang tao. Sinong nagsabing kadiri? Igilan mo ang kakulitan, bata. Kaya mo bang tumaya? Kaya. Pero kung matalo ka, balikan ko ang kaya. Siege, anong taya? Kung ako ang manalo, dapat mong bilhin ang aking jade ng 10 beses na presyo. Siege. Usapan na. Bata, wala ka na. Ifin, yung taya kanina. Xiao King, matalas ang mata Montag. Pagdating sa teknik ng pagtaya, hindi siya nahuhuli sa akin. Kung ito ay manalo si Hwang Yong, ay hindi na tayo tataya. Ang Snow Lotus ng Chanshan, ibibigay ko sa iyo. Tutu. Pero, kung matalo si Hwang Yong, ay hindi na natin ito pag-usapan. Pwede. Ganun ka lang tiwala sa batang ito. Hindi ako nagtitiwala sa hindi ko pinagkakatiwalaan. Naniniwala ako kay Hwang Yong. Interesting. Mukhang totoo ang sismis, itong batang mahirap. Ay talagang iyong fiancé. Bata, ito ang lugar na mababang uri ng materyales, siguraduhin mo. Desidido na ako, dito ako pipili. Ang cute mo talaga. Tingin ko yung 1 milyon mo. Ay hindi talaga sa'yo. Hindi mo kayang bumili ng mataas na uri ng materials. Cute. Anong magandang makuha sa mga mababang uri ng materyales? Dito ako pipili sa basura. Kamanako na sa'yo. Igilan mo ang kakulitan. Kuien. Pareho tayo ng iniisip. Hindi mo ba ako pipigilang kunin ang paborito mo? Walang problema. Hindi ko pa binabayaran ang material na iyon. Pwede mo na itong kunin, Sedge. Kuien. Anuman ang maging resulta ng bato na ito, ibibigay ko ito sa inyo. Siege. Edi, antayin ko na lang ang regalo. Putulin Montag. Sandali, nalalakao. May aso kayo di iba? Dalhin mo rito ang kulungan ng aso. Mamaya, papasukin ko itong batang ito. Sa kulungan at magtahol. Siege, kukunin ka o mamaya. Bata, talo ka na. Napili na. Ito na. Anong mapapala mo sa maliit at basag na batong ito? Nabangga ka ba ng asno? Basura lang yan, hindi abot ng 100 piso. Sabi ko na nga ba, isang walang kwenta. Paano makikipagsapalaran sa bato? Sarili mo lang ang inapi mo. Ms. Y, mukhang hindi ko maibibigay ang aking Snow Lotus. Hindi pa tapos ang laban. Huwag magkonklusyon. Nang maaga. Hanggang gayon ba? Naniniwala ka pa ring mananalo si Hwang Yong? Ano? Walang laman? Nakuha ni Hwang Yong ang tama? Ano? Paano nangyaring walang laman? Magkakasama ba kayo? Vang, nandito si Kuyen.
Paano ako magdadaya? Bitawan mo siya. Bata. Walang laman ang bato ko. Lalo na ang sa iyo. May laman o wala? Malalaman natin. Huwag yung talagang confident ka. Relax, lalabas ang berde at maganda pa. Huwag kang magyabang, mas berde pa ulo mo. Tapos na ang pili, hindi mo na pwedeng palitan. Ipaputol Montag na. Sige, huwag nang mag-aksaya ng oras. Pareho lang ang resulta ngayon. Kuyen, pipili na ako ng pangalawa. Bata, antayin Montag. Sabihin ka o. Ikaw naman ang pumili ng pangalawa. Hindi na kailangan. Dito ako tataya. Ganun ka akong kianza? Sa iba baka hindi ako sigurado. Pero sa pagtaya ng bato, hindi ako matatalo. Haha, gusto mo bang patawanin ako? Alam ko ang kakayahan mo. Si Ginoong Qin, nanalo ng emperador na berde. Ano? Emperador na berde? Patinggin. Talagang emperador na berde, ang ganda ng kulay. Mahigit 10 milyon. Binabati kita, Huwag yung. Paano posible yun? Paano siya makakapagtaya ng bato? Nandaya ka, DIBA? 5 milyon. Mahal, huwag na tayong maghiwalay. Ibigay mo lang sa akin ang batong ito. Ngayong gabi, hindi. Pupunta na tayo sa hotel. Peng Shu, nakakadiri ka talaga ngayon. Pasensya na mahal, patawarin mo ako. Umalis ka. Tol. Kahit bigyan kita ng 1 milyon, hindi ka pa rin makakabangon. Hindi 1 milyon. 100 milyon. 100 milyon. Ayon sa ating kasunduan, dapat mong bilhin ang batong ito. Sa 10 beses na presyo. Huwag kang mangarap. Ano, gusto mong umatras? Oo, atras ako. Ano magagawa ninyo? Binibining ye. Huwag kang makialam kung magalit kami ni Ginoong Qin. Mazizira ka rin, gago. Siya ang presidente ng YE Group. Ang iyong Wang family assets ay walang kwenta sa YE Group. Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga. Tuparin mo ang kasunduan. Tanggapin ang pagkatalo, uparin mo ang pangako, Ginoong Qin. Bigyan ang basurang ito ng 100 milyon. Ayaw kong tanggapin, gago ka. Hirozi Hangyong ay ang nobyo ni Binibining Ye. Hindi ko hahayaang insultuhin mo siya. Si Huang Yong ang asawa ko. Mahal, patawarin Montag na ako ngayon. Pangako, hindi ko na ito ulitin. Patawarin Montag na ako, mahal. Wang Qin. Kunin ang pera. Kapag nahuli, tanggapin mo. Huwag mong sabihin na si Huang Yong ay ang nobyo ni Miss YE. Kahit wala siyang koneksyon. Hindi ko papayagan na sirain mo ang aking mga patakaran. QIN. Handang-handang magbayad ako. Pero hindi ko ibibigay ito sa walang kwentang ito. Ano sa palagay mo? Bibigyan ko kayo ni YE ng 50 milyon bawat isa bilang pampalubag-loob. Ano? Ano akala Montag es akin? Agat-agat? Ipadala mo ang pera kay Huang Yong, kung hindi. Vavakasan ka o ang inyong angkan, Wang. Si QIN ay walang awa at tapat sa salita. Ang kapangyarihan ng YE ay higit pa sa amin. Wala na tayong magagawa kundi ibigay muna ang pera kay Huang Yong. Babawiin natin ito sa tamang panahon. Siege. Oy. Swert MO. Hintayin Montag lang. CJ, handa ako sa anumang oras. Tumayo ka. Mahal, nagkamali ako. Hindi ko na ito ulitin. Hiwalay na tayo. Mahal, Xiao King, ayusin mo ang iyong mga tao. Huwag mong istorbohin ang aking mga bisita. Nakakahiya ka. Tumayo ka. Bang. QIN, ang 100 milyon ay naipadala na. Sa account ni Ji Huang. Xiao King, pwede na kayong umalis. QEN. Palam. Alis na. Ha ha ha. Dr. Huang, matalas ang iyong mata. Saludo ako. Alvin, sanay. Tuparin mo ang pangako mo. Ako si QIN SIAAI. Isang salita, isang gawa. Maya-maya ay ipapadala ko na ang tao. Ipadala ang Snow Lotus ng Chanshan sa bahay ni YE. Master Dufresne, handa akong bilhin ang Snow Lotus ng Tianshan sa presyo ng merkado. Ibigay ng libre, walang bayad. Ah, pero may isang bagay na nais kong. Hilingin ang tulong ni ER Huang. Ano po yun? Pagkatapos ng 3 araw, may pagtitipon ng mga mahalagang bagay. Nais kong humingi ng tulong kay Ji Huang na suriin ang mga ito. Kaya pala siya napaka-generous. Gusto pala niyang tulungan ko siya sa pagtatasa ng mga antigo. Sige, baka sakaling makakita ako ng magandang deal. Sa pagtitipon ng mga antigo. Salamat, Master Vimian. Pagtitipon ng mga antigo. Dalawa sa angkas. Ziga. Ipapadala ko ang imbitasyon sa bahay ni YE. Master Vimian, hindi na muna ako makikialam. Master Dufresne, aalis na muna kami. Babalik na lang kami sa ibang araw.
Sige. Mas importante ang kalagayan ni matandang YE. Tuloy na. Huang Yong, paano mo ito nagawa? Ano? Paano mo nalaman kung may jade sa loob ng bato? Ito. Ako ay may likas na pakiramdam sa Jade. Kaya, Totoo ba? syempre. Buti na lang naisip ko na ang dahilan, mahirap siyang lokohin. Nga pala, binibining sa'yo. May mga dapat bang tandaan sa pagdalo sa pagtitipon ng mga antigo? Maging mapagkumbaba, huwag magyabang tulad kanina. Baka makasakit ka ng damdamin. Nagyabang ba ako kanina? Kung alam ko lang na si Master Vivian ay mapagkakatiwalaan, dapat pumili ako ng mas mahal. Para mas malaki ang lugi ni Wang King. Sa yaman ng pamilya Wang ang 1 bilyon. Ay parang kalahati na ng kanilang kayamanan. Hindi niya ito maipapaliwanag sa kanyang pamilya. Mabuti. Kung mga asar pa siya sa akin, gagawin ko siyang mas malungkot. Walong haya. Natalo ng 1 bilyon at naglakas loob pang umuwi. Tatay, bigyan mo ako ng ilang araw, babawiin ko ang lahat. NG pera. Anak, gusto mo pa bang magsugal? Tatay. Sa pagtitipon ng mga antigo pagkatapos ng 3 araw, may impormasyon ako na siguradong kikita tayo ng 1 bilyon. Impormasyon mula sa loob. Sigurado ba ito? Sigurado. At saka, atay, alam mo na ang kakayahan ko sa pagkilala ng mga antigo, di ba? Sige. Maniniwala na lang ulit ako sa'yo. Bigyan kita ng 3 araw para kumita pabalik ng pera. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala pa. Mas maganda na ang pakiramdam ni Lolo, di ba? Epektibo talaga ang Snow Lotus ng Tianshan, mukhang. Gumanda ang kulay ng mukha ni Lolo. Kung inom pa siya nito ng 3 araw, siguradong gagaling siya. Yiyi. Ito ba ang doktor na pinakuha mo para kay Lolo? Anong doktor-doktoran? Ito ay isang batang walang karanasan lang. Tito, si Huang Yong ang nagligtas sa buhay ni Lolo. Nagligtas ng buhay, ang sakit ni Lolo, ay si Zheng Xiao. Tanungin si Jiang na magbigay sa kanya ng isang kayong. Kaya siya gumaling. SA kanya? Tama, ano ang status NG Jiang bilang isang himala na doktor? Kung hindi niya naagapan, paano magagalingan ng isang batang yan? Nat adaya kalang niya. Tito, Tia, ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Narinig naming malapit ang relasyon mo sa batang to. Totoo ba? Ano kung totoo? Ang lakas ng loob mong aminin. Mukhang nagtutulungan kayong mandaya si Lolo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Gusto mo palang agawin ang kapangyarihan sa kumpanya. Naglakas ka pa ng loob na mandaya si Lolo kasabay niya. Mga sinungaling kayo. Ang taong nagsasalita ng kalokohan ay ang iyong Jiang Milagro Doktor. Sabihin mo sa kanila ang resulta ng diagnosis noon. Oo. Base sa aking pagsusuri, ang sakit ni Ilao ay dulot ng pamatagalang pag-inom ng isang malalang lason. Yi, kasama mo si Lolo nitong nakaraang. Panahon, DIBA? Pati sariling lolo nila lason. Ang lupit mo. Mga bumabatikos kayo ng walang basehan. Kung gusto mong pagbintangan, laging may dahilan, Jiang. Akala ko dati wala ka nang talagang alam sa medisina. Pero wala ka palang etika. Ang taong katulad mo ay hindi karapat-dapat magsuri. Sa larangan ng medisina, ako ang autoridad. Zino KBA para magduda SA akin? CJ, sabihin mo nga anong lason ng kinain ni Lao. Ito. Hindi mo masagot? Kung hindi mo masagot, paninirang puri lang yan. Nung huling bises, hindi pa ako tapos magdiagnose. Naputol mo na. Hayaan mo akong subukan ulit. Siguradong makakapagbigay ako ng sagot. Wang Yong. Si Jiang Divine Doctor ay haligi ng larangan ng medisina. Paano mo siya magagalang? Ikaw, Chinek Kida. Wala kang ang lisensya sa paggamot? Naglakas loob ka pang magpagamot sa iba. Ano? Wala kang lisensya sa paggamot? YI, siya pinagpagamot mo. Tapos hindi pa papatay. Mga tauhan. Hulihin niyo siya at dalhin sa mga otoridad. Sino ba sasabihin sa kanya? Ganong? Talagang magkasabot kayo, no? Anong ingay-ingay niyo diyan? Lolo, masama pakiramdam mo. Pasok ka na at magpahinga. Ako na ang bahala dito. Bahala ka nga? Ikaw nga may pakana nito. Kuya, huwag kang masalita ng walang basihan. Tatay. Ganun mo siya kamahal, tapos makikipagsabuatan pa sa labas. Para patayin ka. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Sinasabi mo pinapatay ako ni YI. Anong ebidensya mo, Mang YI? Nalaman na naming lahat ni Divine Dr. Jiang. Lason ang sakit ninyo, isang mabagal na lason. Tama. Sinusumpa ko sa aking integridad medical. Hindi ako nagkamali ng diagnosis. Ano na integridad medical? Old kamang hamak kay Divine Dr. Jiang. Mga tauhan. Basagin niyo ang binti niyan. Si Huang Yong ang nagligtas ng buhay ko. Huwag kayong magpakabayolente. Divine Dr. Jiang, sabi montag na lason ako? Anong patunay? Subukang alalahanin ni Mang YI ang sakit ninyo. Biglaan ba talagang sumumpong? Sakto bang sumumpong? Nang makasalubong ninyo si Huang Yong? Ngunit itong si Huang Yong, wala ngang lisensya, pero sakto, kayang gamutin ang sakit ninyo. Hindi ba't napakalaking pagkakataon? Maliban na lang kung planado talaga ito. Wang Yong, ano pa ang masasabi mo? Kung hindi mo malinaw na may papaliwanag ngayon, huwag ka nang umasang makakaalis sa aming tahanan. Halatang halata na ang lahat, sayang lang ang salita sa kanya. Ang daling magpakalat ng chismis, ang hirap magpaliwanag. Akala mo ba natatakot ako sa inyo? Nasa bingi ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Hindi mo ba ikinukumpirma na ikaw ang haligi ng medisina? Kaya sa mga pagkumpirma sa akin sa yan. Ano KBA?
Anong karapatan mo pa makipagkumpetensya sa akin? Kahit na manalo ako sa'yo, wala namang karangalan yon. Walang kwentang reputasyon. Sa tingin ko, takot ka. Ha? Lolo, huwag basta maniwala. Sa salita lang ni Jayang na manggagamot. Mas mabuti pa, gawin natin ang sinabi ni Huang Yong. Magpaligsahan tayo, malalaman natin kung sino ang tunay na magaling. Huwag Yong, paano mo gusto magpaligsahan? Ngayon din, magpapatingin tayo sa lahat ng naririto. Kung sino ang mas mabilis at tumpak, siya ang mas magaling. Pwede, Jiang na manggagamot, hindi ba't lagi mong sinasabi na si Huang Yong ay isang manloloko? Handa ka bang makipagpaligsahan sa kanya? Segish, magpaligsahan tayo. Hindi ako naniniwala na ang taong ito mula sa probinsya ay tunay na manggagamot. Zandali, Lolo. Kung matatalo ang Huang Yong na ito, SIYY at siya, ay magkasabwat. Tama. Sila ay ang dasal niya para magawa sa inyo. Malinaw na may masamang hangarin. Ano ang gusto mong sabihin? Kahit sinasadyaman o hindi ni Y, hindi siya makakaiwas sa responsibilidad. Tama. Hindi siya karapat-dapat na maging chairman ng kumpanya. Kayong lahat ay natutulungan kasama si Zeng Zongyuan. Para lang ako mapilitan na magbitiw. Ang malinis ay malinis. Anong kinakatakot mo? Maniwala kayo sa akin. Hindi naman lahat. Sige, kung si Huang Yong ay tunay na manloloko. Magbibitiw ako bilang chairman. Seryoso? Ikaw mismo ang nagsabi, huwag kang babawi. Kung kayo naman ang nagsisinungaling kay Huang Yong, kailangan ninyong lumuhod at humingi ng tawad. Kay Huang Yong at kay Lolo. Ano? Kami pa ang luluhod at hihingi ng tawad sa kanya? Anong kinakatakot mo? Kahit na may alam siyang gamutan. Mas magaling pa ba siya kay Jiang na manggagamot? Pinapaning lang tayo niya. Sej, magpaligsahan tayo, Huang Yong. Ang buhay mo, ngayon ko kukunin. Ako muna, pakitingnan ninyo ako. Kung may sakit ba ako o wala. Huwag kang mag-alala, tayo ang mananalo. HMP, Wang Yong, ikaf na. Kaya siya matuloy. Malapit ka nang mamatay, hindi mo ba alam? Isang manggaganso, naglakas loob ka pa. Sa harap ni Jiang na doktor. Huang Yong, hindi mo siya tiniksek ang pulso. Paano mo malalaman ang kalagayan niya? May paraan ako. Isinugal ko na ang posisyon bilang chairman. Huwag mo akong biguin. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Miss YE, walang sakit, walang problema, ikaw na. Huwag mamadali. Sunod. Nagpapanggap ka pa. Magpanggap ka pa, ituloy mo. Mukhang naghihintay ka lang matapos si Jiang. Tapos kokopyahin mo ang resulta niya. Maaari kong sabihin sa inyo, lahat kayo. May sakit. Sino ang sinasabihan mo may sakit? Doktor ako, kung sabihin kong may sakit ka, may sakit ka. Huwag mo akong insultuhin, papatayin kita. Tigil, tama si Huang Yong. Ang diagnosis niya, iba kay Jayang. Dr. Jiang. Sundin ang sinabi ni Huang Yong. Magpatuloy ka sa pagsusuri. Tuloy. Probinsyano, ikaw na. Hindi mo ba sinabi, lahat tayo may sakit? Ituro mo nga, kung magsisinungaling ka. Tingnan natin kung anong tawaran. Manggaganso, tingnan natin kung paano ka magpapatuloy. Sige, Huang Yong. Ang laki-laki ng sintomas, kailangan pa ba ng pulso? Huang Yong, huwag kang magyabang. Hindi ito biro. Lolo, lahi. Mukha ba akong nagbibiro? Mula nang pumasok ka, ilang beses kang umurong ng tiyan. Amoy gamot ang hininga mo. Kung hindi ako nagkakamali, nagpatingin ka ngayon sa ospital. Service it is. Gago ka. Ikaw ang nakakaalam kung totoo o hindi. Malala ang alta pressure mo. Mayroon ding banayad na diabetes. Tama o hindi? Ang sakit kong ito, alam na ng lahat ng mga pamilyar sa akin. Tiyak na sinabi sa iyo ni YIYI. Bakit niya sinabing malusog ka, walang sakit o karamdaman? Hindi makita ang alta presyon at diabetes. Anong klaseng magagamot ka? Tiyuhin, tiya. Ano ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Kamakailan lang ay pumunta kayo sa ospital, pero tinutulungan ninyo siyang magsinungaling. Wala, huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi namin tinutulungan ang sinuman. Ito ay maliit na sakit lamang, walang malaking problema. Sino ang mag-alala? Nagdadahilan pa kayo, malinaw na kayo ay. Ano ba sa Zeng Zongyuan? Sa isang lihim na transaksyon, akala mo hindi ko nakikita. Tama na, huwag na kayong magsalita. Lolo, malinaw na ang sitwasyon. Malinaw na sila ay magkakasama. YIYI, pasay kabubuti mo lang ito. Anong klaseng tao, si Huang Yong? Kahit may kaalaman siya sa medisina, hindi siya karapat-dapat sa iyo. YIYI, ang pagpapakasal mo kay Zeng, ang tamang desisyon para sa iyo. YIYI, kung hindi mo inisip ang sarili mo, dapat mong isipin ang pamilya YE. Hindi ka pinalaki ng pamilya YE nang walang dahilan. Tumigil kayo. Ngayon, hindi natin pag-usapan ang kasal ni YIYI. Pag-usapan natin ang tungkol sa sakit. Zai, layay. Malamang ay matagal kang nakaupo, may problema sa iyong likod. Mamaya ay masayahan kita at tutulukan ng dalawang karayo. Kaya mo. Ang babae ko ay hinahawakan mo. Baliw ka ba? Zeng. Mas mabuti pang pumunta ka sa ospital para magpatingin. Ang pagkukulang sa bato ay sakit. Kailangan gamutin. Tumigil ka. Huwag mo akong sisihin,
Malakas ako sa ganoon. Jiang, hindi mo ba sinasabing ikaw ay isang manggagamot? Bakit hindi mo magamot ang pagkukulang sa bato ni Zeng? At saka, Jiang, ikaw mismo ay may terminal na liver cancer. Alam mo na kasi, Tutubi ito? terminal na ba ang cancer? Pumunta ka sa ospital para makita. Alis na ako. Huwag kang umalis. Alis na ako. Dr. Jiang, bumalik ka. Binata Zeng. Ang doktor na pinakiusapan mo, si Jiang, ay tumakas na. Hindi ka pa alis? Gusto mo ba makisalo sa pagkain? Sige. Wang Yong, hintayin Montag ako. Papatayin kita balang araw. Naku, Binata Zeng. Lolo, malinaw na ang katotohanan. Ang kanyang sarili ay higit pa sa kay Dr. Jiang. Hindi ako ulyanin. Alam ko kung sino ang mabuti at masama. Pero kanina, Naku. Ang kapangyarihan ng pamilya Zheng ay hindi kukulangin sa amin ng pamilya Wei. Hindi natin sila pwedeng direktang awayin. Kaya, kailangan nating pasensyahan si Ginoong Huang. Lolo Lai. Malaki ang tulong ni Lai Lai sa akin. Ito lang ang maibibigay ko. Zai Lai. Mabuting tao si Ginoong Huang. Maganda ang panlasa mo. Lolo, hindi kami ganyan. Haha, alam ka o. Pinapanut kitang lumaki. Hindi ko ba alam ang iniisip mo? Haha. Ginoong Huang, ngayon sa hap mo. Ipapahayag ko ang aking suporta sa relasyon mo at ni YIYI. Lubos akong sumasang-ayon. Haha. Lolo, dahil isa lang itong malaking pagkakamali. Alis na muna kami. Kailangan kong sunduin ang anak ko sa paralan. Tara na. Tigil. Humingi muna kayo ng tawad kay Ginoong Huang. Paumanhin. Isang maliit na bagay lang. Bakit kailangang magalit? Pasensya na. Ganito talaga ako, madaling magalit. Gusto niyo pa bang magtrabaho sa kumpanya? Tatay, bakit mo pinapanigan ang isang estranghero? Si Ginoong Huang ang nagligtas ng buhay ko. Kayong dalawang walang utang na loob, hindi man lang kayo nagpasalamat. Nagkunsaba pa kayo sa iba para sirain siya. Wala ba kayong respeto sa akin? Ginoong Huang. Paumanhin. Patawarin mo kami. Ako ang may kasalanan ngayon. Taos puso akong humihingi ng tawad. Kahit na hindi naman talaga kayo sincere. Pero dahil kay Lolo Lee, tatanggapin ko na lang. Ikaf. Say, para maiwasan na mawala ang taong iyon na apelidong Jiang. Huwag mo siyang makita sa mga susunod na araw. Hindi ba't malubha na ang kanyang kanser? Binibiro lang siya. Nagpapanggap lang tayong magkasintahan, huwag mong seryosohin. Dapat tayong magpanggap ng maayos. Baka isipin ng iba na hindi tayo nagkakasundo. Salamat. Ano? Naghanap na ako. Ang mga bahay sa Cloud Top Palace, hindi basta-basta mabibili kahit mayaman ka. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala akong karapatang makita man lang ang mga bahay. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan ni Tita at ni Ihide. Ang seguridad dito ang pinakamaganda sa buong lungsod. Pwede kang maging kampante. Tara na. Ano sa tingin mo sa bahay na yun? Oy, hindi ba dito ang ating huwang na punong leader? Kilala mo siya. Kaklase ko noong high school. Hala, talagang ikafen ga, Wang Yong. Ang galing mo na, nakakapunta ka na rito para tumingin ng bahay. Anong pera niya? Hindi mo ba nakikita? May sugar mommy siya. Ganda, huwag kang maluko ni Wang Yong. Isa lang siyang mahirap na taga-probinsya. Mas mabuti pang isipin mo ako. Hoy, ZU Kiang, nalalamuntag PABA? Nung high school si Wang Yong. Para kumita ng pang-araw-araw, araw-araw niyang hinuhugasan ang mabahong medyas mo. Haha, talagang puno ng alaala ng kabataan. Ako sa bahay mo. Ano, ginawa mo naman, bakit hindi pwedeng sabihin? Ganda, tayo'y magkaibigan na lang. Sumama ka sa akin. Mas maganda ang kinabukasan kaysa kay Huang Yong. Empleyado ka ng SC Group. Alam mo rin ang Y Group? SA Tutu lang. Si Ziyu Kiang ang supervisor ng project department. Ang paborito ni Boss Y. Sino si Boss Say? Ang kasalukuyang presidente, si YEYI. Bakit hindi kita nakikita dati? Kilala mo rin si Boss YE? Huwag Yong, tara na. Sino ang nagpapaalam sa iyo? Sagutin mo ang tanong ka o. Wala akong interes na mag-aksaya ng oras dito sa iyo. Ang lakas ng loob mo. Si Rick Yang. Alam mo ba kung sino siya? AMM, kahit sino pa siya, kung gusto niyang bumili ng bahay dito, kailangan dumaan muna sa YE Group. Tama, ang Cloud Top Palace ay proyekto ng aming grupo. Hindi basta-basta lang pwedeng tumingin ng bahay dito. Ah, ganda, hindi kita sinasabing basta-basta lang. Nag-aalala lang ako na baka lokohin ka nitong lalaking ito. Ikaw na lang ang mag-alala sa sarili mo. Ganda, ganitong klaseng tao, kakapalayas lang ng asawa. Tapos may malaking sombrero pa sa ulo, ganitong klaseng tao. Pinapansin mo pa, Huwag kang masyadong mamalabis. masyado na ba? Anon gayon? Huwag yung, anong klaseng tao ka? Anong karapatan mo para bumili ng bahay dito? Umalis ka na. Tama, kahit may pera kayo, wala kayong karapatan. Ang karapatan niya, hindi mo desisyon niya. Hindi ako ang magdedesisyon. Ikaw ba? Ganda, isipin mo ang mga sinasabi mo. Isang tawag lang namin kay Ziyu Kiang. Hindi lang si Huang Yong ang hindi makakabili. Pati Ikaf. Si Rick Yang Laike. Bilang dating kaklase, babalaan ko kayo. Mas mabuting bawiin niyo ang sinabi niyo. Kung hindi kayo mahala sa consequences. Ikaw, anong karapatan mong manakot sa akin?
Ay naku, nakakatakot naman, natakot ako. Bigyan ko pa kayo ng isang huling pagkakataon, umalis kayo. Ano ba kayo? Ang lakas ng loob niyong kausapin si Kiang ng ganyan? Ikaw na naman, magkaibigan kayo no? Ngayon wala ang bodyguard mo, papatayin kita. Suyo? Tigil. Alam niyo ba kung sino siya? Bahala na kung sino siya sa teritoryo ni Kiang. Kahit dragon o tigre, kailangan sumunod. Lesong kai Wangyong lang ang kailangan. Itong ganda, akin na. Ay naku, ganito pala ang gusto mo, ako rin. Pwede rin akong maging cold. Ganito na lang, mamaya sa maka-SA akin. Kung maayos mong pagsisilbihan ako ngayon, 60% discount sa bahay. Wangyong, noong high school ka, mas mababa ka pa sa aso. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ko lalaruin ang babae mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Kiang? Galavin Montag. Guardia, HMP. Guardia, sasabihin ko sa iyo, mga kapatid ko ang mga guardia dito. Dito, kung paano kita pagtripan, ganun ang gagawin ko. mukhang kailangan nating ayusin ang SC Group. Secretary Kian, nasa sales office ako ng Cloudtop Palace. Ipatawag mo agad dito ang responsable. Why, ang galing mong magpanggap, BOT. Alam mo ba kung sino ang responsible sa Cloudtop project? Tatay ka o. Ipapatawag niya si Uncle Ziyu para sa'yo. Ang galing ng ideya niya. Tatay, bakit ka nandito? Ang cute-cute mo. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Boss YE. Boss YE? Anong Boss YE? Mali yata si Tatay. Bulak ka ba? Zia. Ang presidente ng YE Group. Ang lakas ng loob mong bastusin siya. Boss Ypsilone, mali ako. Nagbibiro lang ako kanina. Supervisor Silly, hatakin mo silang tatlo at bubugin. Opo. Boss Y, wala akong kinalaman dito. Bayaw kita ah. Ako'y bulag at hindi nakakilala. Fulong Montag ako, hataparin Montag akong gayon. Huang Yong, bilang mga dating kaklas, patawarin mo na ako. Patawarin? Anong ginawa mo sa akin kanina? Ikaw ang may kasalanan. Wala kang sisihin kundi sarili mo. Guardia, patay na ba kayong lahat? Boss YE, hayaan niyo po akong ako ang bahala sa kit kong to. Kung hindi ko mababali ang binti niya ngayon, hindi ka na dapat maging supervisor. Opo, Boss Ypsilone, mali ako, alam ka una ang mali ka o. Kite, huwag kang magpahiya dito. Umalis ka na, ah. Huwag niyo silang pansinin, tingnan muna natin ang bahay. CJ, Ito ang top tier na villa, nagkakahalaga ng 50 milyon. Ano sa tingin mo? wala natin papakita ang na. Kung walang problema, ito na. Anak, binili mo talaga ang villa na to? Manang, sasama ka rin ba sa amin dito? Andy Ernie, huwag kang magulo. Basta gusto niyo ang lugar na to, okay na. Siyempre gusto namin, binili mo naman eh. Tara, ipakita ko sa iyo ang kwarto mo. Ziege. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang bahay na ito, si Miss Y ba ang nagbayad nito? Nanay, ako ang bumili nito. Huwag kang magsinungaling. Saan ka kukuha ng ganyang pera? Nanay, mayaman na ako ngayon. Gusto ka uzi Miss YE. Pero mayaman siya. Huwag tayong maging palamunin. Hindi ako palamunin, nanay. Sarili kong pera ang pinambili ko nito. Zanan ga ang tutu ang sinasabi Montag. Hindi ko na pakikialaman ang mga bagay ninyong mga bata. Ano ang ginagawa ninyo dito? Mahal, magbalikan na tayo. Masama ang trato sa akin ni Wang King. Sinasaktan niya ako. Pangya sa Jew, ono biya ito? Tumayo ka muna. Nanay, hiwalay na kami, huwag mo na siyang pansinin. Nanay, pakiusap, kausapin mo si Wang Yung para sa akin. Peng isi ang mga ginawa mo. Saan ka ng kakami ng lusay ko? Humihingi na ako ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? 3 taon tayong mag-asawa. Ganyan ka ba talaga kabagsik? Pwede tayong maghiwalay. Bigyan mo ako ng 80 milyon. Tama. Ngayong mayaman ka na, itataboy mo na ang ate ko? Sabihin ko sa iyo, hindi ganoon kadali, isang kusing hindi dapat mabawasan sa 80 milyon. 6 milyon. Saan kukuha ng ganyang pera ang kuya ko? Huwag kang makunwari, nanalo ang kuya mo sa sugal. Negeyus milyon. Kung hindi siya nanalo kay Zeng, nasaktan di ang ate ka o? Anak, tutu bang may ganyan kang pera? Nanay, mayaman na talaga ako ngayon. Pero hindi ko sila bibigyan ng kahit piso. Bakit hindi kami dapat bigyan? Ikaw at SI pang SHU. Hindi pa kayo opisyal na hiwalay. Ito ay ari-arian ng mag-asawa. Nanay. Huwang Yong, kung ayaw mong magbigay ng pera, ang bahay na binili mo, ilipat mo sa akin ang titulo. Nanay, nakikita mo ba? Ganyan sila kabastos. Mahal, nakamali ako. Patawarin Montag ako. Basta huwag tayong maghiwalay. Pwede nating huwag kunin ang pera. Umalis ka. Nakakadiri talaga ang pamilya mo. Kung hindi ka alis, tawag ka ng sila. Kahit sino pa ang tawagin mo, walang mangyayari. Paano hahatiin ang mga ari-arian sa loob ng kasal? Wangyong, tatawagin kitang bayaf.
Binibigyan kita ng respeto. Huwag kang magpakapal. Ikaw ang walang respeto, hindi ka pa ba nasaktan kahapon? Ikaw, ang babaeng nang akit ng asawa ng iba. May mukha ka pang magsalita ng iba. Ako. Huwag mong isipin na hindi ako nanakit ng babae. Umalis kayong tatlo ngayon din. Gusto niyo lang ng pera, di ba? CJ, bibigyan ko kayo. Magkano ang laman nito? Limang yun. Sage, 50 milyon na lang. Pero dapat pangako nyo, pagkatanggap ng pera, hindi na kayo babalik. Tandaan ko yun. Siempre naman. Ma, umalis na tayo. Exciting, may pera na tayo sa wakas. Bukas, titingin ako ng bahay at bibili ng mamahaling kotse. Huwag kang umiyak, anak. Sulit na rin ang 50 milyon para sa atin. Manang. Kahit gaano kakayaman, sayang lang sa kanila. Wangyong. Dapat mong isipan kung paano ibabalik ang pera kay Miss Y sa hinaharap. Okay lang, tita, hindi nila makukuha ang perang ito. Hindi nila alam ang password. Maliit ang isip mo. Hello, Secretary Chan. Ipapadala ko sa iyo ang recording at video. Pakiusap sa security na. Hulihin ang 3 miyembro ng pamilya Peng, kasuhan ng panginikil. Magreklamo at ipasampa ng abogado ang kaso sa kanila. Na-record mo. Siyempre, para may ebidensya laban sa panginikil nila. Matalino talaga si Manang. Kasalanan ng kapatid ko na masyadong mabait. Miss Y, kailangan ba talagang magreklamo? Tita, nakita mo naman kung gaano sila kawalang hiya. Sa mga taong walang hiya tulad nila, dapat lang na magdusa sila. Ma, tama si Miss Lee sa ugali ng pamilya nila. Babalik at babalik sila para gambalain tayo. Ano ba ang sinabi ko? Huwag Yong, nagplano ka pala laban sa akin. Ate, makiusap ka sa bayaw. Pakiusap huwag kaming arestuhin. Ayokong makulong. Ang SHU, pabilisin mo si Huang Yong na magpaliwanag. Hindi kami nanghihingi ng pera. Ito ay ari-arian sa loob ng kasal. Peng Yayek. Hindi na tayo mag-asawa. Kita na lang tayo sa korte. Ako at si Lee na ang unang haharap dito, kayo. Muna ang tumira dyan. Mamaya ipapatawag ko si Secretary Chan para tanggalin ang mga tiwaling. Mga tauhan ng seguridad, wala nang makakapagulo. Sa tiyahin at kay Didi. Salamat sa iyo, Miss Y.E., nanay. Ang bait mo kay Ete, baka magalit pa siya. Dibiate. Andy. Alagaan mo si nanay. Pupunta pa kami ni Lee sa treasure appraisal. Kung may problema, tatawag ako sa iyo. Bakit kahit saan may nakakasalubong na taong ito, nakakainis? Zheng Xiao, siya ba ang sinasabi mo? Siempre, sino PABA kundisia? Kayong dalawa, bakit kayo nandito? Wala kang pakialam, umalis ka. Ang pamilya namin na Zheng ay isa sa mga pangunahing organizer ng treasure appraisal na ito. Anong pakialam mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Zheng Xiao. Gusto mo pang pumasok. Nakakatawa. Sa pagkakaalam ko, si Master Divine ang pinakamalaking organizer ng treasure appraisal na ito. Si Huang Yong ay bisita ni Master Divine. Ha, nakbibiro KBA? Siya lang mag-isa. Kilala niya si Master QIN? Talagan ka. Si Master Chuayan ang pinakamayamang negosyante sa lungsod na ito. Paano niya makikilala ang isang mahirap na tulad niya? Kahit ang inyong pamilyang YE, pati na rin ang aming Zheng, ay dapat magbigay galang kay Master QIN. Huwag kang magpanggap na kaibigan ni Master QIN. Gusto mong mamatay? Zai Lee, huwag na nating patulan, tayo na. YI ang tawag mo sa kanya? Naku, Zengshe, Zengkuya. Bakit ka nagagalit sa isang kite? Xiao King. Siya ba ang sinasabi mo, tatay? Siya ang nagdaya sa atin ng 1 bilyon. Wang King. Tanggapin ang pagkatalo. Hindi na tayo bata, magsusubong ka pa. Ako. Huwag kang magyabang. May utang ka sa akin ng 1 bilyon, babayan mo rin yan sa tamang panahon. Ang lakas ng loob mong lokohin ang pera ng pamilya Wang. Walang hiya ka. Ikaw ba ang pinuno ng pamilya Wang na si Wang Viviang? Zinoka? Mas mabuting bantayan mo ang iyong anak, baka masangkot sa gulo. Tatay. Siya ang panganay na anak ng pamilya YE. Binibining YE. Hindi ko kilala si Huang Yong. Na matalik mong kaibigan. Pasensya na, tatay. May suporta tayo ng pamilya Zheng ngayon. Anong takot sa pamilya YE? Tumigil ka. Walang utang na loob. Wang Yong. Hintayin Montag ako. Tatay. Bakit tayo magpapakumbaba sa isang batang babae? Anong alam Montag? Ang hidwaan ng pamilya YE at Zheng. Ang mga pamilyang tulad natin, wala tayong karapatang makialam. Pero, Walang pero. Babalan kita. huwag mo nang guluhin ang pamilya YE. Lalo na si YEYE. Hindi siya ordinaryo. Batang babae, sa tamang panahon, papatayin kita, YI. Gusto mong sumama sa treasure appraisal? Sabihin mo sa akin, isasama kita. Bakit ka sumasama sa taong ito? Nakakahiya. Babalaan kita ulit. Si Huang Yong ang aking nobyo. Ha? Siya lang mag-isa. Gustong sumama sa treasure appraisal? Dapat ba siya? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan.
Mga binibini at ginoo, bawal ang maingay dito. Buti na lang dumating ka. Tawagin mo ang mga guard. Palayasin ninyo ang dalawang ito para hindi madumihan ang paningin ni Zeng. Wala man lang invitation. Gusto pang makakita ng mundo, nakakatawa. Sino nagsabing wala akong invitation? Halika. Tara, tignan natin. Meron KBA? Pakita Montag. Kung meron siyang invitation, kakainin ko ito ngayon din. Anong hinihintay mo? Palayasin mo na siya. Tandaan Montag. Sa susunod, dapat maging alerto ang mga guard. Huwag basta-basta magpapasok ng kahit sino. Ginoo. Pakita po ang inyong invitation. Dilat ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Paano siya nakakuha ng imbitasyon? Hindi mo ba kakainin? Kainin mo. Peke, siguradong pek. Siya sa atin mong mabuti. Ang pamilya namin na Zheng ay isa sa mga nag-organisa. Bakit hindi ko alam na may gintong imbitasyon pala? Tama. Ang lakas ng loob mong magpakita ng peking imbitasyon. Patay ka. Ginoo, tunay po ang inyong imbitasyon. At kayo ang pinakamataas na EIE dito. Pakiusap, ingatan nyo ito. Tuloy po kayo. May problema talaga. Suriin mong mabuti. Totoo o peke, hindi ko ba makikilala? Bini-bini. Kung mapapakawalan ka lang kapakajiwang. Huwag mong sisihin ang aming pagiging bastos sa iyo. Pinakamataas na EIE. Zeng Zong Yuan. Hindi ba't ikaw ang nag-organisa? Anong antas ng imbitasyon mo? Gusto mong mamatay? Jeez Heng, kung magpapatuloy ka pa, tatawagin ko na ang seguridad. Ako ang nag-organisa. May lakas ka pang pakialaman ako. Ang alituntunin ni Lolo QIN. Sino ang maglakas loob na suwayin? Gehwang, tuloy po. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Umalis ka. Ikaf. Batang Zeng, kailangan nating maghiganti ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal ang basurang iyon. Mga basura lang ito. Ang tunay na kayamanan. Nasa Bandarun. Ang pagtitipon na ito ay talagang isang pagkakataon para makahanap ng negosyo. Ang kita o lugi ay nakasalalay sa iyong kakayahan. Maasahan ba ang iyong impormasyon mula sa loob? Huwag kang mag-alala, tatay. Dahil sa relasyon ko kay Kuya Zheng, Hindi niya ako lolokohin. ang pamilya Zheng ay isa rin sa mga nag-organisa. Kung ang impormasyon ay galing kay Batang Zheng, malamang ay totoo ito. Kung magiging maayos ang lahat ngayon, kikita tayo ng hindi bababa sa 1 bilyon. Maligayang pagdating sa pagtitipon ng mga kayamanan. Ang mga patakaran ay simple lamang. Ang mga bagay sa ibaba ay maaari ninyong tingnan at bilhin ng walang pasubali. Kapag nabili na, wala nang bawian. Nakasalalay sa inyong kakayahan. Ang 3 pangunahing kayamanan ay ibebenta sa pamamagitan ng subasta. Ang may pinakamataas na alok ang mananalo. Isang square na sisidlan, panimulang presyo, 2 milyon. Isang takip na mangkok, panimulang presyo, 3 milyon. Isang banga ng seladon, panimulang presyo, 5 milyon. QNY. Dumating na si QINY. Ay naku, Wang Yong. Sa wakas dumating ka na, matagal na kitang hinihintay. Walang anuman. Tara, kayong dalawa, dito muna. Buisit na bata, kilala mo rin pala si QINY. Svertihan lang talaga. Svertihan. Subukan mong gawin yan. CYYI at QINY. Malapit sila sa isa't isa, at ikaw ay nangahas na sirain ang kanilang relasyon. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo na siyang gambalain. Naiintindihan mo. Oo, naiintindihan ka o. Wang Yong. Tinawag kita para tulungan mo akong suriin ito. Ano po? Tingnan Montag. Ong Song Dynasty Ru Porcelain Blue and White Vase na ito. Sa tingin mo magkano ang halaga nito? Ito. Bagaman magaling si Huang Yong sa pagpili ng bato. Hindi nangahulugang magaling din siya sa pagkilala ng kayamanan kung may mali siyang nasabi. Sana'y patawarin mo siya, Jibinye. Ha ha ha. Naniniwala ako sa kakayahan ni Huang Yong. Kahit magkamali man siya, hindi ko siya sisishin. Kung ganon. Ay din diretsahan ko na po. Sabihin mo lang. Sigurado. Talagang totoo. Nagpapanggap lang. Tatay. Ang square zone na ito ay nakakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyon. Ang starting bid ay 2 milyon lamang. Kung mabibili mo ito, malaki ang tubo. Pa sa square zone na ito, nag-alok ako ng 2 milyon. 3 milyon. 4 na milyon.
Nag-aalok ako ng 20 milyon. Wang Yong, hindi mo ba sinabi kanina? Hindi mo alam. May problema ang mag-amang Wang sa akin. 21 milyon. 30 milyon. Sino ba itong batang ito? Nakikipag-away sa pamilyang Wang. Mukhang kaibigan ni QINY. 3 milyon isang bises. 3,500,000. Bata, may lakas ka pa bang makipagkumpetensya sa akin? Ang isang mabuting tao ay hindi kumukuha ng gusto ng iba. Binabati kita, Wang Xiao. Nakuha mo ang peke. 3,500,000 isang bises. Sold. Wang Xiao tuloy po. Ay naku, hindi mo makuha kaya peke na lang ang sinasabi. Mukhang inggit lang yan. Kaibigang Huwang, patas na laban. Huwag mo sanang masamain, tatay. Huwag mo nang bigyan ng mukha. Ang mga patakaran ng auction na ito ay pinagtibay ni QINY. Si QINY ay mahigpit sa patakaran, hindi siya magsasalita ng anuman. Tama ba, QINY? Tama. Ang may pinakamataas na halaga ang mananalo. Narinig Montag ba, Wang Yong? Ikaw na umaasa sa asawa, may kakayahan ka bang makipagkumpetensya sa akin? Wang Xiao. Kakagastos mo lang ng 3,500,000 sa isang peke. Nakakatawa pa rin ba? Ano ba alam mo? Ang square na ito ay nakakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Makakakuha pa ako ng higit sa 1 milyon. Sige, magsaya ka pa. Ang free talent na takip na mangko. Ako ay magbibigay ng 2 milyon. Direktang 2 milyon ang inilabas ni Zheng Xiao. Iyak na tunay na produkto ng Ming Dynasty. Walang duda. Ako ay magbibigay ng 3 milyon. 5 milyon. 1 milyon. Huang Yong, nawawala ka na ba sa sarili mo? Binibining YE. Ginong Wang. Ang 1 bilyon ay hindi maliit na halaga. Hindi ba dapat pag-usapan ninyong dalawa ito? Naniniwala ako sa paningin ni Zheng Xiao. Taga-probinsya, anong karapatan mo para makipagkumpetensya sa akin? 1 bilyon at 200 milyon. Ang free talent na takip na mangkok na ito ay nakakahalaga ng 2.5 bilyon. Kapag nakuha mo ito, malaking kita, 2 tanga, na ibenta ko na. At tinulungan pa akong magbilang ng pera. May nag-alok pa ba ng mas mataas? 1 bilyon at 200 milyon. Sold. Wang She, pirmahan Montag na. Ang proyektong ito, kahit na magdudulot ng pagkawalan ng 1 bilyon sa inyong angkanawang, ay babawiin ko sa ibang paan. Bibigyan ko kayo ng kompensasyon. Kuya Zeng. Paano mo kami babayaran? May treasure appraisal event sa susunod na araw, may 2 mahalagang bagay doon. Tayo ang magtataasan ng presyo, at mapapasa iyo ang 2. Totoo yan, anong klaseng tao ako para lukuhin ka sa ganitong halaga? Pwede. Pero paano naman si Master QIN? Huwag kang mag-alala, si Master QIN ay mahigpit sa patakaran. Siya mismo ang magwawasak ng sarili niyang patakaran? Naiintindihan ko na. Si Master QIN ang pangunahing organizer ng treasure appraisal event. Ang Zeng family ay hindi kikita. Hindi ka naman pala masyadong tanga. Salamat sa pagtulong, Kuya Zheng. Sige, pirma na. Kuya Zeng. Ikaw pa rin ang pinakamabuting kuya ko. Mabuting kapatid. Halika. 1 bilyon agad ang kita. Ang dali-dali lang kumita ng pera. Ang huling item, blue porcelain vase, starting bid ay 5 milyon. Xiao King. Gusto mo bang bumili ng blue porcelain vase na ito? Peke, tanga lang ang bibili nito. Mukhang walang halaga ang bote na ito. Tingnan mo ang ekspresyon niyang Master Zeng at Wang. Malalaman mo na. Walang may gusto. 5 milyon, akin na ito. Talagang bibilhin mo? Huang Yong, kahit ako na isang amateur ay nakikita. Ang blue porcelain vase na ito ay modernong gawa. Bakit mo? Ito bibilhin? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagkakamali. 5 milyon, una. Master Brilliant, dinala mo ako dito para maglaro. Kapag nakuha ko ang treasure na ito, ibibigay ko sa iyo bilang paggalang. Tanga ka ba? 5 milyon, pangalawa. Huang Yong, sayo na ang basura na ito. Walang makikipag-agawan sa iyo. Probinsyano, gumastos ka ng 5 milyon para sa dekorasyon lang. Talagang tanga ka. 5 milyon, sold. Master Brilliant, ito ay para sa iyo bilang paggalang. Hehe. Ay naku Huang Yong 5 milyon. Hindi ito maliit na halaga, binili mo. Itago mo na lang sa sarili mo. Huang Yong, si Elvin ay hindi kayang mapahiya. Probinsyano, anong estado ni QIN? Makikita ba ang ganitong basura Huang Yong? Gumastos ka ng 5 milyon, bumili ng basura ayos lang. Nakakahiya pang ipamigay. Wang King, gumastos ka ng 1 bilyon at 505 milyon. Bumili ng 2 peke. Nakangiti ka pa rin. Huang Yong, lasing ka ba sa ihi ng kabayo? Ikaw ang bumili ng basura, sasabihin mo peke ang binili ko. Itong sira-sirang banga, halagang 110 piso lang. Narinig mo ba? Halagang 180 piso lang, nagmamalaki ka pa. YE. Ngayon nakita mo na. Si Huang Yong ay isang mandurugas na puro pangalan lang. Hindi na kailangang makipagtalo sa kanila.
Ngayon, hindi natin natulungan si Evin. Hindi tayo tutulungan ni Divine. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, paiyakin ko sila. Nagmamalaki ka pa, asawa mo ba ang tumakbo sa akin? Sobrang na-stress ka, nawala sa sarili. Vang, kung hindi mo sinabi sa akin, hindi ko malalaman na si Huang Yong ay isang maliit na kid. Huwag anong ipinagmamalaki mo. Sasabihin ko sa'yo, mula nang mabili mo ang 2 peking ito, ang pamilya Wang ay malapit ng mabangkarote. Nagkakalat ka pa ng kasinungalingan. Ngayon papapatayin kita ng masaya tatay. Mga naririto, kayong lahat ay mga kilalang negosyante. Subukan nating ibenta ang 2 ito. Kumita tayo, QIN, pakiusap dalhin mo. Ang eksperto sa pakilala ng antigo, magpapasya kami na ang 2 antigong ito ay kilalanin at ibenta. Pwede. Hindi maganda, kung ngayon kikilalanin, siguradong malalantad QIN. Ang 2 antigong ito ay galing sa pamilya Zheng. Nakilala na, sa tingin ko, hindi na kailangang kilalanin ulit. Zeng, natatakot ka bang malantad? Ano ang kinakatakot ko? Kahit peke ang 2 ito, hindi naman nasira ang mga patakaran ng appraisal meeting, di ba? Tama. Ang appraisal meeting ay isang malaking pagkakataon para makakuha ng murang bagay. Kapag linaklan ko yan, sa'yo ka lang nakikauwi. Pero nadala ka ng 2 peke. At ipinasa mo kay Vivian bilang tunay. Hindi ba't? Sinisira mo ang reputasyon ni Vivian. Fang Yong, huwag kang maghasik ng away dito. Yeng, inggit lang itong batang ito. Bakit pa natin siya pinapansin? Talagang hindi ka matututo hanggang hindi ka nasusugatan. Mamaya, lulubugin kita hanggang wala ka ng matira. Su, sandali lang. Ano? Gusto mo ko? Katava-tava. Sabi ko, ang 1 bilyon na utang mo sa akin, babayaran mo ng buo kasama ang interes. Gusto mo pang tumaya? Oo. Hindi mo ba sinabing peke ang 2 ito? Ang nakakeng tumaya sa akin? Huwag huwag kang tumaya. Ang appraisal master ay inimbita ng Zeng family. Tiyak na matatalo ka. Dapat mong sundin ako ngayon. Kung ayaw mong tumaya, lumuhod ka sa harap ng lahat. At tawagin mo akong 3 bises na ama, baka patawarin kita. Fang Yong, kanina ang lakas ng loob mo. Ngayon takot ka na? Ayaw mo nang tumaya? Evian, si Huang Yong ay inimbita mo. Hindi ka pwedeng manahimik lang. MS. YE. Huwag kang makalala. SA lugar ka o. Hindi sila magagawa ng kalokohan. Fang Yong, narito ako. Walang sinuman ang makakagalaw sa iyo ngayon. Salamat, Vivian. Pero siya ang may kasalanan. Bakit ko siya pagbibigyan? Alam ka o, na magaling ka. Pero ang appraisal master na ito ay galing sa Zeng family. Kung tumaya ka, walang pak-isa. Ang totoo ay hindi magiging peke. Ganoon ka ba katiyak? Sabi ko na, kung muling gagambalain ako ni Wang King, sisiguraduhin kong babayaran niya ang lahat. Ang yabang mo naman, bakit hindi ka nalang lumipad sa langit? Pwede tayong magtaya, pero ako ang magdedesisyon sa taya ngayon. Ngayon, ikaw ang magdedesisyon sa taya. Pero una, maliwanag na dapat. Kung wala man lang 200 milyon, wala akong gana makipaglaro sa'yo. Ikaw ang nagsabi niyan. Pero mag-isip, Wala sa diksyonaryo ko ang salitang pagsisisi. Sabihin mo na, Ano ang kaya? Ilmenyi. Magkano ang ari-arian ng pamilya Wang ngayon? mga 1 bilyon. Bakit mo tinatanong yan? Gusto kong mawasak ang pamilya Wang. Lubusan silang mababangkarote. Gusto mong itaya ang 1 bilyon? Para sa akin, 1 bilyon. Hindi rin yan maliit na halaga. Kailangan kong pag-isipan ito. Huwag kang mag-alala. Manood ka na lang ng magandang palabas. Fang Yong. Nabalif ka na ba? 1 bilyon. Hindi mo yan makukuha kahit 10 buhay mo. Itatanong ko lang, may bayad ka bang itaya yan? Kung ayaw mong tumaya, pwede rin. Gaya ng sinabi mo. Lumuhod ka sa harap ko at tawagin mong tatay ng 3 beses at patatawarin kita. Huwag mong subukang magpakamatay. Bastos na bata. Kung magsasalita ka pa ng masama, baka putulin ko ang dila mo. Huwag kang matakot. Tumaya ka sa kanya, pero hindi niya kayang maglabas ng 1 bilyon. Walang pera. Ibuhos mo ang buhay mo. QIN, palagi mong pinahahalagahan ang patakaran. Kung matalo ulit si Fang Yong gayon. Hindi mo na siya poprotektahan, di ba? Kung sakali. Kung matalo si Huang Yong at hindi makapaglabas ng pera, hindi ko siya pakikialaman. Kung si QIN ang nagsabi, Edi tumaya tayo. Zeng She. Walang problema. EIBA. Kung matalo tayo. mababang karote ang pamilya natin. Anong tako montag? Nandito AKO. Sich, itaya natin ang 1 bilyon. Itaya mo ang buhay mo. Sudashi, sige na. Kapag namatay itong batang to, akin na ang YEYI. Tune ito. Nagkakahalaga ng 50 milyon. Pinapati kita, Ivan. Nakasamba ka ng kayamanan. Fang Yong. Narinig montag? Ngayong araw na ito, akin na ang buhay mo. Anong gagawin natin? Huwag kang magmadali. May isa pa. Huang Yong, maghanap ka na ng pera. Kung hindi ka makakapaglabas ng pera mamaya, wala na akong magagawa para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi mo matalo. Matigas ang ulo mo ah. Siege. Gayon din, puputulin ka o yang bibig montag. Master Su. Tuloy lang. Congratulations, Wong. Ito ay tunay na antigo, nagkakahalaga ng 300 milyon. Wang. Congratulations. Zeng. Salamat. Kuya Zeng. Salamat sa iyo, kung hindi, hay. Matalino ang mata mo,
kaya nakakuha ka ng magandang deal. Wala akong kinalaman dito, Huang Yong. Nanalo ako, anong masasabi mo? Sigurado ka. Ito na ang panalo mo. Alam ka o na magluloko ka, Queen. Ano pa, tanggapin mo ang pagkatalo. Wang Yong. Natalo ka. Sandali. Tatawag ako kay Lolo para humingi ng pera. YIYI, 1 bilyon ay hindi maliit na halaga. Gusto mo pa siyang tulungan? Huwag kang mag-alala, hindi na kailangan istorbohin si Lolo Lay. Kaya ko itong ayusin mag-isa. Akala ko ba, ang kit-kite mo, may tapang ka pala, Sige. Pwedeng hindi kita patayin. Pero magiging aso mo ako. Susundin ko ang lahat ng utos mo. Dapat mong sundin, lumuhod ka at tumahol ng parang aso. Kung maganda ang tahol mo, pwedeng palampasin kita. Wang King. Ang pamilya Wang ay nasa kamay mo, hindi ka lugi. Master Lal, di ba? Pakicheck na itong treasure para sa akin. Tunay ba ito o peke? Ganitong klase ng item, madaling makita sa mga antique shop. Sigurado ka? Oo, sigurado. Sino ang mag-verify para sa'yo? Pareho lang ang resulta. Ayaw pa ring sumuko ng batang ito. Ang batang ito, nagdududa pa sa judgment ni Master SU. Narinig mo ba? Itong basag na bote ay walang kwenta talaga. Bumili ng basura ng 5 milyon. Paano ka nag-isip? Ginong Wang, pwede bang kontrolin mo ang aso mong ito? Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Hindi mo alam kung totoo o peke. Mukhang peke kang master ah. Ikaw na basura, naglakas loob kang duda sa lolo ko. Kaya pala. Magkakasama kayong mga salot. Kung hindi ka sang-ayon sa resulta, pwede kang maghanap ng iba. Master para mag-verify. Hindi na kailangan para ipahiya kang master. Ako lang sapat na. Ang yabang mo. Ay, balieve ka. Kapag may nasaktan, ikaw ang may sagot. Ito pala ang material nito. Ito ay tunay na Song Dynasty official kill. Nagkakahalaga ng 5 bilyon. Paano pwedeng mangyari yon? Na-verify na ito ni Master SU dati. Itong sira-sirang rebulto ay walang kwenta. Huwag kang magyabang. Kung totoong 5 bilyon, ipapakalas mo ba? Kahit pa ito ay nagkakahalaga ng 5 bilyon, ngayon ay wala na itong kwenta. Ito ay tunay na basura. Tama. Kahit ito ay tunay na Song Dynasty official kilin, pakbazak, bazuha piakin. Kaya nga sabi ko, sikat ka lang sa pangalan, ngayon talaga. Kahit sino, pwede nang magpanggap na master. Dilat ang mga mata ninyo, tingnan ninyong mabuti. Ano ito? Ito ang selyo ni Prince Songping. Pare, yaman ka na. Ang selyo ni Prince Songping, nagkakahalaga ng hindi bababasa. 2 bilyon pataas. 2 bilyon? Impossible, mali kayo, bigyan niyo ako. Tingnan ka o. 2 bilyon, ipapakita ko sa'yo. Close ba tayo? Ikaf, isang sira-sirang selyo lang. Paano pwedeng 2 bilyon? Kung mas mahal pa, mas maganda, ang pinag-usapan natin ngayon ay, ang resulta ng 2 antigong yon, hindi ito, tama. Basta't ang 2 antigong yon ay tunay, tayo ang panalo. Kung kaya mo maglabas ng 1 bilyon, mas maganda. Pero yung buhay mong, yan, ayaw ko naman, yan. Lolo Gino yan. Magbigay ka naman ng patas na hatol. Ay, tama si Xiao King. Ang pustahan ay walang direktang koneksyon sa selyo. Wang Yong. Natalo ka. Narinig mo ba? Sinabi ni Kin na natalo ka. Ayaw mo pa ring aminin? Ngayon, may pera ka na. Wang Yong. Bayaran Montag kung wala kang pera. Gamitin mo na lang ang selyo. Ikaw mismo ang nag-alok ng 1 bilyon bilang pusta. Parang gusto mo lang talagang magbigay ng pera. Huang Yong. Kahit natalo ka, okay lang dahil sa ito ay nakakahalaga ng 2 bilyon. Kahit bigyan sila ng 1 bilyon, hindi ka lugi. Paano kung sasabihin kong peke talaga ang 2 kayamanan? Ay naku. Sinasabi mo mataba ka. Humihinga ka pa ng malalim. Nagkataon lang na swerte ka, akala mo eksperto ka na. Sa pagkilala ng kayamanan, si Master Su ang tunay na eksperto. Sino ka ba? Hinahamon mo pa ang resulta ng pagsusuri ni Master Su? Una, kung siya talaga ay master, hindi siya magkakamali. Ang opisyal na horno ng Ming Dynasty ay dapat dahan-dahang lutuin, ngunit ang 2 peke. Malayo ang pagkakaluto. Pangatlo, at ito ang pinakadirektang ebidensya, kunin niyo ang inyong magnifying glass. Tingnan niyo ang instruction sa ilalim. Tingnan natin. Ngayon, patunayan ko sa iyo na talo ka talaga. Naku! Kapag nahayag, hindi lang ang pamilya Wang ang masisira. Si Qin ay magagalit din sa akin. Master Su, hindi na kita abalahin, ako na ang mag-check. Bakit may simplified Chinese characters as a loop? Ha? Ano pa ang masasabi mo? Qin, wala akong kinalaman dito. Si Zeng. Binigyan ako ni Zeng ng 2 milyon. Sabi niya pakakasalan niya ang apo ko. Ano ang sinasabi mo, Lolo? Huwag mo akong idamay. Lolo, bakit mo ipinagkanulo si Zeng? Qin, silang 2 ang may pakana nito. Nagtulungan sila. Wala akong kinalaman. Zeng, ikaf. Tumahimik ka, ang cute-cute mo, isa ka lang laruan sa akin. Paano kita pakakasalan? Peke.
walang utang na loob. Sinira mo ang pamilya Wang. Zeng, tulong Montag ako. Tulungan mo ang pamilya Wang, ikaw ang nagbigay ng impormasyon. Sinabi mong sigurado ito. Umalis ka. Xiao King. Ang pamilya Wang ay nagtangka rin laban sa akin. Mukhang kayong apat. Ay magkakasabwat talaga. Zeng She. Hindi ka o inakalang ganito ka pala. Matanda ka na, gusto mo pa ng gulo? Ang galing. Wang King, talo ka. Bayaran mo. Natalo ako, Wang Zhenyang. Tanggapin ang pagkatalo. Tuparin ang usapan. Qiu Genyi. Kung ibibigay ko ang perang ito, masisira ang cash flow ng pamilya Wang. Mahabagin ka, bigyan mo kami ng pagkakataon. Hindi ako ang dapat mong kausapin. Dapat si Huang Yong. Wang Yong, pack yours up. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Handa akong ibigay. Ang 30% ng shares ng pamilya Wang bilang pasasalamat. Ang pag-agaw sa asawa ko. At ang paghamak sa akin. Sa tingin mo palalampasin ko. Ang kasalukuyang kalagayan ni Wang King ay bunga ng kanyang mga ginawa. Wang Yong, gagawin mo ba talaga ito hanggang sa dulo? Sarili mong kasalanan. Kanino ka magrereklamo? Wang Zhenyang, alam mo ang ugali ko. Kung magbabago ka ng salita, Isipin mo, ang buong pamilya mo. makikita pa ba ang araw bukas? 10 bilyon. Itatransfer ka o. Gusto sana kitang bigyan ng ilang araw. Pero ikaw ang nagmamadaling mamatay. Qiu Genyi. Ako muna. Ingat. Hindi na kita ihatid. Talagang hindi ka natututo hanggat hindi ka nasasaktan. Tara, Mgata. Kung hindi mo pa itutuloy ang usapan, alam mo kung ano ang mangyayari. SA anak Montag? Tatay, ibigay mo na lang ang pera. Makakabawi pa tayo. Sigurado ako. Walang utang na loob. Itransfer. Itatransfer ka o. Buti naman natauhan kayo. Tara na. Master Rinian. Nahirapan ka. Nasa account ko na ang pera. Bigyan mo ako ng card number, i-transfer ko sa'yo. Kaysa iline na lang. Salamat sa iyo, Master Vivian, kung hindi dahil sa iyo. Ang mga Wang at Zeng, sigurado magdadahilan. Master Vivian, 5 bilyon lang ang i-transfer mo ang natitira. Pasalubong lang. Sige, tatanggapin ko na. Kung alam ko lang na may laman pala ang bangang iyon. Noong ibinigay sa akin, tinanggap ko na lang sana. Kung gusto mo Master Vivian, pwede kong ibenta sa'yo sa presyo. 20 bilyon. 20 bilyon. Wala akong 20 bilyon. Pero, kung gusto mong ibenta, may mungkahi ako. Ano yun? Auction. Puro high-end antiques at paintings ang nasa auction. Baka makatsamba ka pa at kumita ng malaki. Master Rinian, interesado ako. Sa auction na to. Sage, may action sa susunod na linggo. Sanay makarating si Mr. Wang. Puro akong maga. Sige. Naiisip ko lang, may hihilingin sana ako sa'yo. Sabihin mo lang. Si Lolo Long ng action, malubha at nakaratay. Balita ko, magaling ka sa paggamot MR Huang. Pwede bang samahan mo ako para tingnan? Kung iba pa ang hihilingin mo, baka hindi ako sigurado. Pero ang pagliligtas ng buhay, madali lang yan para sa akin. Si. Salamat sa iyo in advance. Boss Long. Ginawa ko na ang lahat, Yarjiang. Wala na bang ibang paraan? Kahit ako, walang magawa. Wala nang ibang doktor sa lungsod na makakagamot. Kung maghahanap pa sa labas, baka si Lolo Long. Hindi na abot sa bukas, Boss Long. Huwag na doktor ka, nagkakalat ka pa. Wang Yong, mandidaya ka, hindi pa kita nahahanapan ng panahon. Ikaw pa ang nagpakita. Master Q-Gen. Sino silang dalawa? Boss Long, dalawang skema yan. Palayasin na. Ikaw pa talaga ang nagbintang, Boss Long. Ito si Geyi, Pangulo NGyi Corporation. Ito naman ang kanyang nobyo at aking matalik na kaibigan. Wang Yong. Si Huang Yong ang nagpagawa sa akin na i-action ang selyo. Tama. May sakit ang aking ama ngayon, hindi mo na negosyo. Boss Long. Marunong ako ng konting medisina, pwede kong tingnan si Lolo. Boss Long, huwag kang maniwala sa kanya. Skema, yan. Noon, niloko niya ako. Sinabi may late-stage liver cancer ako at malapit na mamatay. Tutubi yan? Tutupo. Aminado ka, PA. Boss Long, walang pakialam sa buhay ang doktor na si Jiang. Muntik na niyang ipapatay ang lolo ko. Si Wang Yong ang nagligtas sa kanya. Bakit? Sinabi pa niyang scammer siya? Isipin mo, Boss Long. Nagpakilala siyang doktor. Nilinlang ko siya at naniwala naman. Anong ibig nun? Nakuha ka una. Ibig sabihin, kahit si Dr. Jiang ay naniniwala sa kakayahan mo. Tama. Walang hiya ang Jiang na ito. Natulungan siya ang pamilya Zeng para ako itapon. Kaya nga niloko ko siya para mapahiya. Tutubi Tu? Kasinungalingan lahat yan. Sinisiguro ko bilang Pangulo ng E-Corporation na totoo lahat ng sinabi ni Huang Yong.
Ah, ganong? Mandurugas ka pala. Nang hold up ka pa sakin. Itong bogus na doktor. Bugbugin at bawiin ang lisensya. Palayasin sa Yunhai. Opo. Boss Long, maniwala ka sa akin. Sa mga nakaraang taon, nagsilbi ako sa'yo kahit papano may naging ambag ako. Boss Long. Ilabas. Opo. Boss Long, maniwala ka is akin, Boss Long. Boss Long. Hayaan mo na si Huang Yong ang tumingin. Bata pe Asia. Marunong gabi talaga siya? Boss Long, critical na si Lolo. Kung hindi ka gamutin ngayon, 2 oras na lang ang itatagal niya. Sumusumpa ka ba sa buhay ng ama ko? Ako lang ang makakapagpagaling sa kanya. Isipin mong mabuti. Ilang dekada na may sakit ang ama ko. Napakaraming doktor na ang tumingin. Lahat ay walang magawa, bata ka pa lang, sinasabi mong kaya mong gamutin. Ano ka, manluloko? Sa tingin mo niloloko kita ngayon? Ano ba ang makukuha ko? Pwede naman naming wala gawin, walang mawawala. Oh, dahil. Sinabi na ni Huang Yong. Siguradong kaya niya, QINY. Naniniwala ka sa kanya? Bukod sa pagtitiwala sa akin, may iba ka bang papipilian? Sige. Ikaw na ang bahala, pero una sa lahat, kung may mangyari man sa aking ama, Hindi kita patatawarin. Kung hindi lang dahil kay Evinye, ayaw ko na saan tulog. Ikaf, tama na Longtsong. pigilan mo yung galit mo. Sa tingin ko, Tama rin naman sinasabi ni Huang Yong. sabi mo, wala siyang dahilan para magpakapagod. Sa ganitong gulo, kung hindi gumaling ang aking ama, huwag kang magalit kung hindi kita kilalanin. Eh kung kaya ni Huang yung napagalingin? Kung kaya niya, kahit anong kondisyon, pwede niyang hingin. Hala. Hindi pa nakakapacheck ng pulso. Nagtusok ka na, ikaw talaga. Tigil. Sa loob ng 5 segundo, malalaman na natin. 5, 4, 3, 2. Ama, nagising ka na. Longtsong. Ama, nakakaupo ka na. Gumaling na ako. Anak. Sino ang doktor na gumaling sa akin? Dapat mong pasalamatan siya. Dr. Wang. Kanina. Pasensya na sa mga nasabi ko. Ay Vinye, dahil gumaling na si Long Lao. Ako at si Nene ay alis na muna. Ito. Siege. Dr. Wang. Tingnan mo, Tak. Kinainis mo, Tak, si Huang Yong. Lolo, QDN. Tingnan mo, tulungan mo akong mag-isip ng paan. Kailangan kong makuha ang kapatawaran ni Huang na manggagamot. Si Long ang hari ng negosyo sa Binhai City. Hindi ka ba natatakot na maghanap siya ng gulo sa iyo? Isang taong mapamahal sa magulang. Gaano man kasama, hindi naman siguro magiging walang utang na loob, di ba? Sa totoo lang, kung magsasalita ka lang, tiyak na hindi ka pababayaan ni Long. Nirespeto ko si Lolo Iyen kung tutulong siya o hindi. Wala akong pakialam. Ano? Gusto ng pamilya Zeng na bilhin ang SC Group. Huwag yung mga bagay sa negosyo. Hindi mo naiintindihan, di ko na lang maghintay sa akin. CJ. Ano ka? Kung hindi ako lumabas sa loob ng kalahating oras, tawagan mo ang lolo ko. Tito, tita, kayo pala ang nagpapakulo sa lahat. Pinapakasalan ka namin kay Zheng pero ayaw mong makinig. Wala kaming choice kundi gawin ito. Ano ba ang kulang kay Zeng? Kumpara kay Huang yung walang kwenta. Bilang mga nakatatanda, syempre tutulungan ka namin. Gumawa ng tamang desisyon. Kayong dalawa, ang negosyong pinaghirapan ng lolo. Ibinenta ninyo sa pamilya Zeng, nagtanong ba kayo sa lolo? Ang shares nila sa kamay. Lampas sa 51%. Basta pumayag sila. Wala na ring magagawa ang matandang iyon. Tama, kung ibibenta ang kumpanya, kami ang masusunod. Kasalanan ng matandang iyon na laging kinakampihan ka. Kaya huwag mong sisihin kung magrebelde kami. Kayong dalawang traidor sa pamilya. Tumahimik ka. Wala na ama, ganyan makipag sa mga matanda. Ano makikipag sa mga matanda? Ikaw at ang matanda ay mga konserbatibo. Ang pamilya YE ay magiging maunlad lang sa aming mga kamay. YI. Basta pipirma ka lang dito. IPEP ang gako KO. Maaari kang manatili sa YE Group. Aray. Panaginip mo yan. Gusto ko yung tapang mo, pero ang pagbili sa YE. Hindi ko ito bibitiwan. Hindi mo at ng matanda ito mababago. Sa dalawang traidor na ito, gusto ninyong gibain ang pamilya si. Masyado mo akong minamaliit. Sa hindi. Talaga? Alam mong trap ito. Bakit ka pa pumunta? Nag-alala siya sa lalaking iyon. Pagbagsak ng YE family, sino ang maglalakas loob na tumulong? Si Huang Yong na walang kwenta. Kayong dalawa ang tunay na traidor. Gago. Kung hindi lang dahil kay Zeng. Gigilitan ko na ang bibig mo ngayon. Igilan nyo na.
Yi, dahil mahalaga sa iyo. Ang buhay ni Hwang Yong, ganito na lang. Uminom ka lang ng alak na ito, at kalimutan ko na ang lahat. Palalayasin ka o si Hwang Yong. Seryoso ka? Ako? Isang salita, hindi na mababawi. Ikaw, karangalan mo bang tawaging gentleman? Pero kung lokohin mo ako, magdudusa ka ng malala. Huwag mong inumin. May laso ng alak. Putangina Montag. Sinira mo na naman ang plano ko. Hwang Yong. Hindi kita pinapakialaman, tapos lakas mo ng loob. Na humahap sa akin? Mga tauhan. Tigil. Zheng Zongyuan, tandaan mo ang sinabi mo. Huwag mong inumin. May droga ang alak. Pwede na ba tayong umalis? Zheng Zongyuan, hindi ka magbabago. Hindi. Sinabi kong palalayasin si Hwang Yong. Pero Gigi, Hindi kita pinapalaya. Gago ka. Galawin mo lang siya, papatayin kita. Ano ka ba? may karapatan ka bang manakot sa akin? Akala mo katulad kita ni Hwang King Natanga? Sasabihin ko sa'yo. Sinabi ko na kay Ian. Kung magpapatuloy ka, hindi ka niya pababayaan. Natatakot ako. Tanggang-tanga ka. Dati, si QIN ay sumusunod lang sa kanyang mga patakaran. Akala mo ba dahil sa isang tulad mo, Makalaban niya ang Zeng family? Sasabihin ko sa'yo, binigyan ko siya ng 2 bilyon. Tignan natin kung hindi niya ako tutulungan. Provinciano. ang laki naman ng puhunan mo. Pero ngayon, kahit anong sabihin mo, Tutuluyan ka o si YEYE. Hindi. bakit hindi? Alagaan nyo ang walang kwentang to. Ako muna mag-enjoy. Tinusok Montag ako? Gusto mo bang mamatay? Balita ko gusto nitong lalaki na lokohin. Sama na rin natin sa kwarto. Magandang ideya yan. Pag kinain ang gamot ko, kahit gaano kang dalisay. Magiging malandi ka rin. Gayon lang kita. Pagmamastan. Kung paano ko siya laruin. Hwang Yong, tulungan mo ako. Umepekto na ang gamot. Yung dating matapang at malamig na beauty, ngayon, nagmamakaawa na. Naku, pamangkin ko, maling tao ang pinakiusapan mo. Dapat kay Zeng ka lumapit. Para alagaan kanya ng maayos. Kung hawakan mo siya kahit isang daliri, papatayin kita. Ano pa ba ang magagawa mo bukod sa pananakot? Ano pang hinihintay niyo? Dalhin ang walang kwentang, to sa kwarto sa taas. Opo. Zeng Zongyuan. Anong ginagawa mo? Mukhang gusto mo nang mamatay, QIN. Wala kang kinalaman dito. Kung makikialam ka, hindi ka takot sa pamilya Zheng? Gago. Sinusubukan kitang iligtas dahil sa tatay mo. Pakinggan Montag. Kung gagalawin mo si MSYE, kahit isang daliri, Maniwala ka. gigibayin ko ang pamilya Zheng. Hindi ako naniniwala. Sino ang tinatakot mo? QIN? Ito ay pagitan ng aming 2 pamilya. Wala kang karapatang makialam. Bukas bibilhin ni Zeng ang YE Group. Pag pinagsama ang 2 pamilya, hindi ka na namin katatakutan. Tumahimik kayong 2. Sayang lang ang oras sa mga basurang to. Hulihin sila. Opo. Okay ka lang. Kaibigang Hwang. Samahan mo si MSYE palabas. Ako na bahala dito. Salamat, Boss Long. Panginoong Long. Ikaf si Long 10. Panginoong Long, kayo, baka nagkakamali kayo. Si Hwang Yong ay isang tao lamang. Panginoong Long, patawarin mo kami. Kaming mga bulag na hindi nakakilala sa inyo. Kung alam lang namin na kilala kayo ni Hwang Yong, kahit 100 tapang ang ibigay niyo sa amin, hindi kami maglalakas loob. Huli na. Nagalit kay Ji Huang, wala kayong mapapala. Suntukin sila. Panginoong Long, kahabagan. Panginoong Long, kamay kami, Panginoong Long. Panginoong Long, kahabagan. Lolo QN. Tulungan mo ako, pakiusap dahil sa tatay ko. Pakiusap ka kay Panginoong Long, patawarin ako, hindi mo ba naalala? Noong bata ako, nyakap mo pa ako. Wala akong kinalaman dito, ikaw ang nagsabi niyan. Itapan sila. Opo. Kahabagan. Panginoong Long, dalhin sila palabas. Panginoong Long, kahabagan. Lolo QN. Maraming salamat sa pagbibigay alam sa akin. Kaya't si Huang ay ligtas at walang sugat. Haha. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Panginoong Long. Kung hindi ka dumating ngayon, mag-isa lang ako. Lalaban sa kanilang 2. Ako. Medyo nahihirapan talaga. Sa wakas, may nagawa na ako. Para kay Hwang. Mapatawad niya ako. Lolo QN. Pakiusap, sabihin mo kay Huang. Sa mga ipapasubasta niya sa akin, walang komisyon. At sa pagligtas mo sa buhay ko, babayaan ko ng malaki. Siege. Ako, sasabihin ko. Naku. Nakalimutan ko ang mga karayom.
Ay, nakakahiya. Teka, lalaki ako, ano ba? Sige, umalis na muna ako. Kagabi, sobrang kahiyan ko. Huwag mo siyang malaman na nagkukunwari akong tulog. Sige, baka may importante si Lolo Jidane. Sagutin mo, huwag kang lilingon. Ako sa banyo na lang ako sasagot. Hello, Lolo Ernian. CJ. Pakiusap, Lolo Rikin, pasalamatan mo si Panginoong Long. Pongyong, lumabas ka na. Nakidnap si tita. Ano? Hoy, Huang Yong, hindi ba't mapagmahal ka sa magulang? Mag-transfer ka agad ng 500 milyon. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Anak, kailangan mong iligtas si NU. Nay, nasaan ka? Kuya, nadaya si nanay ni Peng SAU. Ay. Okay ka lang, Yoni. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Nasaan ka? Narinig Montag? Nasa akin sila ngayon. Kung hindi ako makakatanggap ng pera sa loob ng kalahating oras, papatayin ko ang kapatid mo. Wang King Peng Yei. Kung gagalawin niyo ang pamilya ko, papatayin ko kayo. Huwag ka, Pongyong. Nabaliw na si Wong King, malamang gusto niyang. Lukuhin ka para sa pera at tumakas. Ibibigay ko ang 500 milyon. Pero kung kailangan mo, mahal ito. Malakas ang koneksyon ni Long, itong bagay na ito. Kailangan lang natin ng tulong niya. Sige, tatawagan ko na si Long. Napakagaling ni Huang Yong sa medisina. Kailangan mong maging kaibigan niya. Alam ko, dahil lang sa kanyang kakayahang gamutin. Ang iyong dekada ng kakaibang sakit, tiyak na pasasalamatan ko siya na maayos. Ang pagkilala sa utang na loob ay aral ng aming pamilyang Long. Maganda ang ginawa mo. Long, may gusto makipagkita sa iyong si Ji Wang sa labas. Hindi pa siya sumusuko. Sinong Ji Wang? Isang maliit na pinuno ng pamilya. Nangangalawang si Wang. Ang laki ng pagkakasala. Pagkakasala kay Huang Yong. Kailangan nila ngayon ng malaking halaga. Umihiram ng pera sa akin. Si Huang Yong ang nagligtas ng buhay ko. Hindi ko tutulungan ang pamilyang Wang. Paalisin mo siya. Ako ito. Ano? Tinukot ni Wang King ang pamilya ni Huang Yong. Sige, ako na ang bahala dito. Papasukin mo siya. Ang pamilyang Wang. Naglakas loob pang galawin ang pamilya ni Huang Yong. Parang hindi ako pinapansin. Senior. Bibigyan kita ng 3 araw. Patuluyang mawala ang pamilyang Wang sa binhay. Long, ako si XIA. Wang na tumawa sa'yo. Kahapon, naalala mo ba ako? Oo, naalala kita. Wang Zedwen Yang. Ang iyong anak na si Wang King ay may malaking kapal na mukha. Lakas loob magkakit natin ang pamilya ni Huang Yong. Hindi ko alam ang bagay na ito. Bakit nga? Tawagan mo agad ang iyong anak. Kung makakapal siyang galawin ang pamilya ni Huang Yong, papatayin ko ang buong angkan mo. Walang hiya. Ano na naman ang ginawa mo? Pakawalan mo agad ang pamilya ni Huang Yong. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. Tatay, huwag kang makialam. Kapag nakuha na natin ang pera, maliligtas ang kumpanya natin. Hayop ka. Kulang pa ba ang paghihirap na dinulot mo sa akin? Kapag nakuha mo ang pera, lubog na ang angkan nating Wang, tatay. Mukhang natagot ka kay Huang Yong. At nawala sa sarili, ang angkan niyang Wai ay, akuin ngayon ng Zeng. Ang Huang Yong nawalan sa bigan. Ay wala nang, tumigil ka na, pakawalan mo na agad. Kang hindi, Kiwayan Yi. Bakit ka nandito? Oy. Longzong, pakiusap iligtas mo ang anak ko. Zik Xiao King lang. Ang aking anak, kung papayag ka, ibigay ko sa iyo ng walang bayad ang lahat ng ari-arian ng Wang. Ang konti mong ari-arian. Ayaw ko kahit ibigay mo pa sa akin ng libre. Bakit nga? Dahil hindi mo alam, patawarin kita. Tungkol sa anak mo, mag-anak ka na lang ulit. Kung hindi ka alis, babaliin ko ang binti mo. Alis na ako. Xiao King, lumaki ka na. At naging matigas ang ulo mo. Naglakas loob kang magkakang kidnapin ang pamilya. Ng aking kapatid na si Huang Yong, ilang buhay meron ka? Ilang buhay, Huyen Yi. Dahil sa aking ama, patawarin mo na ako. Kapag dumating si Huang Yong, siguradong patay ako. Kung alam mo lang, bakit mo pa ginawa, QIN Yi. Patawarin mo ako ngayon, tiyak na alis ako sa binhay. At hindi na babalik, lumayas ka. Alvin Ye, nasaan ang pamilya ko? Huang Yong, huwag kang mag-alala. Natakot lang sila, pero maayos naman, pinapauwi ko na sila. Sa kanilang bahay. Mabuti naman, Wang King. Gustong-gusto mong mamatay. Huang Yong, ang ganitong bagay. Ipasa mo na lang sa mga tao ko sa ibaba, gagawin nila. Ano ang sa tingin mo, gayon pa man, Brother Yong? Si Peng SAU talaga ang putang inang nag-utos sa akin. Wala akong alam. Bakit mo ginagalaw ang pamilya ko? Brother Yong, sumpa ko, si Peng SAU talaga ang nag-utos sa akin. Kung hindi, paano ko malalaman ang address mo para hulihin sila? Wang Yong, naimbestigahan ko na. Ginamit lang si Wang King. Yung card na pinag-transferan mo, wala sa kanya, Si Peng SAU na babay, pati ako niloko. Pagkatanggap ng pera, naka-off na ang phone niya, hindi ko alam. Nasaan siya? Sumpa ko, talagang hindi ko alam, hindi kita niloloko. Sumpa ka Wang Yong. Wang King, tignan mo siya dito. Hindi siya maaring makawala mula sa Long. Nagpadala na ako ng tao para ayusin, basta ang ets mo. Kung nasa binhay pa siya, makikita natin siya sa loob ng isang araw. CJ.
MS Peng, sumama ka sa amin. Hindi ako Peng, mali kayo ng tao. Makipagkooperate ka naman. Ayaw namin ng gulo, halika. Bitawan mo ako. Hinayupak ka, pinatay mo ako, lumuhod ka. Wang Yong, nabawi na ang pera, ikaw na bahala sa kanila. Honey, isang araw na mag-asawa, 100 na araw ng pagmamahal. Zumpa ka hindi ka unang ulitin. Patawarin mo na ako ngayon. Tumahimik ka. Kung palaging nais ko na ang dalawang ito ay ganap na mawala sa dagat. Madali lang. Balian ng isang paa. Palayasin sa binhay. Huvak. Brother Yong, higyan ako ng Brother Yong. Zeng, Dala. Ano ba? Kaya Montag ba? 2 oras na. Walang nangyayari. Kahit uminom ka ng gamot, wala pa rin nakakainis. Hinahamon Montag ako? Gusto mong mamatay? Tiyak si Huang Yong ang may pakana nito. Huang Yong, ano ba talaga ang sinabi mo kay Lolo? Wala akong sinabi. Bakit lagi nang inuulit ang tungkol sa pagiging lolo? Sa tingin ko, dapat nating sundin ang payo ng mga magulang. Tarantado ka. Wala namang nagsabing pakakasalan ka niya. Wang Yong. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Zeng Zongyuan, hinaharas mo pa rin si Huang Yong. Ito ay pagitan ko at ni Huang Yong. Wala kang kinalaman dito. Zen, hindi ba't nararamdaman mo kamakailan? Na medyo humihina ka sa kama? Ikaw pala ang may gawa nito. Walang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang basihan. Gago ka. Zeng Zongyuan, hindi pa ba sapat ang huling aral sa iyo? Ang mga nangyari kamakailan sa pamilya YE, kasalanan ni Zheng. Sinabi ni Long na kahit anong malaking kumpanya sa lungsod, ay walang matutuluyang makipagtrabaho sa pamilya Wei. Sabi nila, malapit ang relasyon ni Ji Huang. Kai Long. Naglakas loob ka pa rin guluhin si Ji Huang. Ginagawa mo lang ang sarili mong buhay. Wang Yong, ayusin mo ako agad. Kung hindi, hindi kita titigilan hanggang sa mamatay tayo. Pumunta ka sa ospital para sa iyong kidney problem. O kaya hanapin mo yan si Jen na sinasabi mong doktor. Hindi ako magaling na doktor, hindi kita kayang gamutin. Gagamutin mo ba ako o hindi? Ganito ka ba humingi ng tulong? Ano ba ang gusto mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking friends. Luluhod ako sa kanya? Panaginip mo yan? Eh di huwag, mamuhay ka na lang na ganyan habang buhay. Huwag mo akong pilitin, pwede kitang ipahama. Bastos. Naglakas loob kang bastusin si Huang Yong. Long, huwag kang magalit. Ako mismo ang magpaparusa sa anak ko. Tatay. Bakit ka nandito? Gusto mo ba mapahamak ang pamilya Zheng? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ji Huang. Tatay, mas gugustuhin kong mamatay. Kaysa lumuhod at humingi ng tawad sa isang probinsyanong ito. Tumigil ka. Hindi mo pa ba nakikita ang sitwasyon? Hindi mo kayang kalabanin si Huang Yong ngayon. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, saka lang muling mabubuhay ang pamilya natin. Pero tati, ako, walang pero. Lumuhod ka o. Lumayas ka sa pamilya Zheng. Huang Yong, tinatanggap ko ang pagkatalo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Y, nakamali ako. Tawagin mo akong Miss C. Taos-puso akong humihingi ng pamanhin sa iyo. Miss Wang Yong Y, ang mga naririto. Ay mga kilalang tao, tama na yan. Hanggang dito na lang. Susundin ko si Nay. Pumasok ka boy. Wala na ko si Huang Yong. Ang pamilya F ay hindi palalampasin ang pamilya Zeng. Huwag kang mag-alala Miss YE, ang pamilya Zheng ay lubhang napinsala na, kahit bigyan pa ang aking anak ng 100 tapang, hindi na siya magkakalakas loob sa iyo. Nang kahit anong masamang hangarin. Wang Yong, ngayon, matutulungan mo na ba ako? Eh ikaw. Magkano ang ibabayad mong bayad pagamot? Hihingi ka pa ng pera, ikaw, magpresyo ka. 1 bilyon. Ang laki ng hinihingi mo. Pwede ring hindi, ayaw ko naman talagang gamutin. Nagbibiro ba ako sa iyo? Eh di, bibigyan ko ng mukha ang kanyang ama. Tandaan mo ang aral na ito. Ikaf. Walang kwenta, lumayas ka na. Ang susunod na ipinagbibiling antigo ay ang selyo ni Haring Songping, simula sa 1.5 bilyon. Zilyo ni Haring Songping? Tutu ba? Ang simula ay 1.5 bilyon, syempre totoo. Noong huling nakakuha ng bargain si MR Huang. Nandun kami ni Boss Yu, kukunin ka o. 1.55 bilyon. Ano ang sinabi sa iyo ni Boss David kanina? Malalaman mo rin mamaya. 20 bilyon. Nababaliw ka na ba? Ang bagay na ito ay hanggang 3 bilyon lang. Bakit 5 bilyon agad? Tama, sa ganitong presyo, tanga na ang makikipag-agawan. Sinasadya mo bang kontrahin ako? 6 bilyon. Ano ba ito? Hindi ba sinabi na? 3 bilyon lang ang kailangan? Ngayon 5 bilyon na, nagdagdag ka pa. Gusto ko lang makita. Ang sinseridad ni Zeng Zhen Nen. 6.1 bilyon. 7.1 bilyon? Naku MR Huang, huwag ka nang magdagdag. Baka maubos talaga ang aking kayamanan. Sa'yo na ito. Ay, salamat. Salamat. Ganito pala ang paraan ng pamilya Zeng. Para humingi ng tawad sa iyo at kay Boss Long. Hindi pwedeng hindi bigyan ng mukha si Master Vivian. Ganito, masaya na si Boss Long at ako. Matanda man, mas madaling pa rin. Ang galing na strategy ni Master David. Patuloy sa inyo lahat.
Walang magandang may dudulot sa atin kung gaganti tayo sa pamilya Zeng. Pinagbayad natin sila ng malaki at masaya na tayo. Congratulations. Kumita ka ulit ng bilyon-bilyon. Ano ang balak mong gawin sa pera? Kamusta na ang tiyuhin mo at tita mo? Pinalayas na sila ng lolo ko sa kumpanya. Bakit mo tinatanong yan? So, sa'yo na ang Faye Group. Tama. Eh di mag-invest ako ng 5 bilyon sa kumpanya mo bilang dowry. 5 bilyon. Ako naman, bukod sa pagiging appraiser at doktor. Parang wala na akong silbi. Pero yung pera, ibigay mo pa rin sa akin. Bahala na ang babaeng boss kong asawa. Sino ng asawa mo? Hindi pa ako pumapayag. Huang Yong, ako at ang pamilya mo ay sumusuporta sa kasal ninyo ni YIYI. Simulang gayon, ikaw na ang manugang ng pamilya YI. Sana'y magkasama kayo ng ete mo habang buhay. Okay lang sa akin, pero si May Nay. Ang asawa mo, ilagay na nga. Okay lang sa akin at kay Sainay. Anak, dapat mong alagaan si YYI. Huwag kang mag-alala, tita, hindi niya ako kayang apihin. Mabuti naman. Matanda na kayo, hahanap na ako ng magandang araw. Pakikasal kayo. Parang ang bilis naman, 1 buwan pa lang tayo magkakilala. Ang pagsunod sa magulang ang pinakamahalaga. Binigyan tayo ng task ng mga magulang. Anong task? Pilihan ang ulo mo.